Kumusta ako si Otako? Ang kwento ay nagsisimula habang ang isang lalaki na may pangalang Tamaki ay binabaril ng paulit-ulit. Ang babae na nagtutusok sa kanya ay tila isang psychopath habang tinatawag ang kanyang pangalan. Ang kanyang kutsilyo ay nagliliwanag at nawalan ng buhay si Tamaki pagkatapos. Ikinagulat ni Tamaki na tila buhay pa rin siya nang siya'y magising at makita ang isang uri ng berdeng halimaw na nagsasalita sa kanya. Binigyan siya nito ng pangalang Gabero at pinilit siyang kumain ng isang malaking kadiring insekto. Masyado pa ring pagod si Gabero upang gawin ang anuman, kaya't bumalik siya sa pagtulog. Nang magising siya kinabukasan, napalibutan si Gabero ng mga tinatawag niyang isang grupo ng mga pangit na berdeng sanggol. Nalaman niya na isa siya sa kanila na humantong sa kanyang pagdedeklara na namatay siya at isinilang muli bilang isang walang lakas na goblin. 3 araw mamaya, natuklasan ni Gabero na mas mabilis lumaki ang mga goblin kumpara sa mga tao, kasabay ng kanyang paglaki. Natuwa si Gabero nang makita niyang may boses na ulit siya at napakabilis niya. Desidido siyang luwag ng pag-isipan pa masyado at pasalamatan na lamang ang pagkakataon na magkaroon muli ng buhay. Pinapayagan ni Gabero ang sarili na mabuhay sa abot ng kanyang makakaya sa kanyang bagong buhay at nakarating siya sa ika-4 na araw. Sinabi ng lalaking nagpapakain sa kanila na magkakaroon ng lahat ng mga bagong silang na goblin ng sariling pagkain pagkatapos ng huling hapunan. Lahat sila ay kumain ng mga insekto at si Ro ang unang lumabas sa labas. Tulad ng dati, mayroon itong isang araw at isang berdeng kalangitan, ngunit mayroon itong ilang pangit na ibon. Ang maraming mga halamang hindi niya pa nakikita noon ay nagsasabi kay Gabero na siya ay nasa isang bagong mundo. Nakakapagsalita ang mga goblin, kaya't nag-alyansa si Gabero kay Gab-Kichi. Si Gab-Kichi ang pinakamalaki sa mga batang goblin, at piniling mag-alyansa ni Gabero sa kanya ng partikular dahil siya ang pinakamapagkakatiwalaan pagdating sa pagtulong sa kanya sa paghahanap. Nagsasama ang dalawa habang sinundan ni Gab-Kichi ang isang kabayo na unicorn at si Gabero ang pumatay dito. Sumubok si Gab-Kichi na kumain ng walang kasama si Gabero, kaya't sinapak siya ni Gabero at tiniyak na alam niya na dapat silang magbahagi. Pagkatapos ipakita ang kalikasan ng kanilang ugnayan kay Gab-Kichi, sinubukan ni Gabero kung magagamit ba niya ang sungay ng kuneho bilang sandata. Noong mga sandaling yun, nagkaroon siya ng isang kakaibang pangitain na nagsasabing si Gabero ay nakakuha ng sungay ng maliit na nilalang. Wala nang kaalam-alam si Gabero sa kung ano yun pero nagpatuloy siya. Habang si Gab-Kichi ay nagugutom, si Gab-Kichi ay napawi ng emosyon habang kumakain. Siya ay umiiyak at nagpapasalamat kay Gabero sa tulong sa pagkain. Gusto na lang sana ni Gabero na siya ay kumain o umiyak pero hindi pareho. Sa ika-5 araw, nanghuli ang dalawa ng kuneho muli, ngunit sa pagkakataong ito ginamit ni Gabero ang sungay bilang sandata at tiniyak na napakalaking tulong nito. Tinanggal ni Gabero ang isa pang sungay at muli niyang nakita ang pangitain. Pinabayaan niya ito upang sila'y makakain, ngunit pagkatapos ay mayroon siyang ibang pangitain. Sa pagkakataong ito, naririnig ni Gabero ang isang boses na nagsasabi sa kanya na natutunan niya ang abilidad na tinatawag na escape. Sa pagkakita dito ulit, napatunayan niya ang kanyang mga hinala. Ipinaliwanag ni Gabero sa atin na sa kanyang dating mundo, isinilang siya na may napakabihirang ESP na tinatawag na engravings. Ito ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na kumain ng halos anuman at mayroon siyang pagkakataon na magkaroon ng katangian ng anumang kinain niya. Sa palad, tila mayroon pa rin siyang abilidad na ito, ngunit sa malungkot na paraan, wala itong ibang kakayahan na nasa kanyang nakaraang buhay. Habang namamangha si Gabero kay Gab-Kichi sa pamamagitan ng paghuli ng kuneho, naiisip ni Gabero kung gaano siya swerte na sa lahat ng kanyang mga abilidad, ang engravings, ang isa na kanyang napanatili. Ito ay dahil sa mundong ito, maraming mga halimaw na naglalakad na may mga kahangahangang kapangyarihan. Sa ika-6 na araw, isang batang goblin na babae na tinatawag na Gom ay namangha sa pag-alam na ang ating mga lalaki ay kumakain ng mga kunhong may sungay. Hindi iniisip ni Gabero na ito ay malaking bagay, ngunit ipinapahiwatig ni Gom na mayroong namatay matapos matadyakan ng isa sa mga kuneho. Alam niyang si Gabero ang nasa pangangasiwa at hinahangaan siya nito dahil sa pagiging matalino, malamig at malakas. Nagtataka si Gab-Kichi kung ano ang tingin niya sa kanya, ngunit sa palagay ni Gom ay siya ay ordinaryo lamang. Nag-aalok si Gabero na pabayaang sumama siya sa kanilang susunod na pangangaso at pumayag siya. Sa susunod na araw, ngunit umulan kaya't kanilang ipinagpaliban ang pangingisda para sa araw susunod. Nagpasya si Gabo na suriin ang imbakan ng grupo upang tingnan kung maaari niyang gawing bago ang isang sandata.
Nagbalik siya ng may materyales upang gumawa ng isang sandata, ngunit hindi niya malimutan ang iba pang nakita niya sa imbakan. Natagpuan ni Gabo ang isang grupo ng bihag na mga kababaihang tao. Ang dahilan ay medyo obvious, ngunit mas gusto ni Gaber na huwag na lang isipin ito. Ang nakabantay sa kanya ay tinatawag na Gabi at siya ang taong responsable sa pagbibigay kay Gabero ng kanyang napakababang pagsisikap na pangalan. Impressed ang taong ito kay Gabero at ipinaliwanag na maaaring mas mabilis siyang mag-level up kaysa sa iba. Hindi maintindihan ni Gabero kung ano ang ibig sabihin ng mga level kaya't sinabihan siya ng matanda na itap ang kanyang ulo. Ginawa ito ni Gabero at nagbunyag ang boses na si Gabero ay kasalukuyang nasa antas na 86. Ipinaliwanag ni Gab na kapag umabot na si Gabero sa antas na 100, magiging mas advanced na anyo ng buhay si Gabero. Nag-aalinlangan si Gigi na magagawa niya ito, bagamat medyo bihirang mangyari. Lumalabas na ang mga goblin ay mabilis tumanda kaya't 20 anyos lamang itong matanda. Ipinaliwanag ni Gab na ang mga iba ay babalik na malapit. Makikita ni Gabber kung paano magmumukha ang isang evolved hobgoblin. Naglabas ng malupit na tawa ang matandang goblin habang nagtataka kung anong klase ng biktima ang kanilang dadalhin sa susunod na pagkakataon. Sa ika-8 araw, ang mga lalaki ay pumunta sa Pangangaso at sumali si GOI sa kanila. Si Gabi ang nasa charge sa backup habang lumalaban si Gabero sa gitna at si Gabkichi ang kanilang harapan. Gumagana ng mabuti ang kanilang tatlong formasayon ng goblin at nagawa nilang mangaso ng mas malalaking monsters. Ang pagkain ay masarap, kaya't umiiyak si Gabi dahil siya ay kumakain ng walang ngunit prutas. Kapag kumakain si Gabero, nakakakuha siya ng ilang katangian mula sa ahas, kabilang ang resistance sa venom at ang tinatawag na masamang mata. Ito ay higit pa kaysa sa kanyang nakuhang iba pang hayop, kaya't malinaw na ang ahas na ito ay nasa isang mas mataas na antas. Walang kaalam-alam ang iba sa kung ano ang kanyang pinagsasabi, at gusto ni Gabkichi na kainin din ang ulo ng ahas. Sa kasamaang palad, hindi niya magagawa ito dahil ito ay nakalason, at mamamatay ang iba kung kakain sila nito. Sanay na si Gabero sa mga bagay ngayon, kaya't ipinaliwanag niya na hindi mahalaga kung gaano siya kahit pangit, determinado siyang mabuhay sa mundong ito sa kanyang pangalawang buhay. Ang mga araw 9 at 10 ay pareho lamang na Pangangaso, ngunit sa ika-11 na araw, nagkamali sila nang subukan na pumasok sa isang kuweba. Ang kanilang teamwork ay maganda pa rin, bagaman si Gabero ay may pochi upang protektahan sila gamit ang kalasag kaya't magagamit niya ang masamang mata sa mga umatake na paniki. Ito ay nagpapalito sa kanila kaya't nakapanalo sila sa laban. Kumakain sila sa mga paniki at ito ay nagbigay kay Gabero ng echolocation pati na rin ng ilang iba pang masamang katangian. Kumakain sila gaya ng lagi, ngunit nakikita natin na ang ilang iba pang mga goblin ay nagugutom habang sila'y binabantayan. Sa gabi, may mga iba pang mga goblin ang pumulibot kay Gabero. Kaya, makakakita si Gabber ng hitsura ng isang evolved hobgoblin. Naglabas ng malupit na tawa ang matandang goblin habang nagtataka kung anong klase ng biktima ang dadalhin nila ngayong pagkakataon. Sa ika-8 araw, pumunta ang mga lalaki sa Pangangaso at sumali si Gabi. Si Gabi ang nasa charge sa backup habang lumalaban si Gabero sa gitna at si Gabkichi ang kanilang harapan. Gumagana ng mabuti ang kanilang tatlong formasayon ng goblin at nagawa nilang mangaso ng mas malalaking monsters. Napagtambo si Gabkichi, kaya't si Gabi ang matalinong nagtanggal ng sandata sa orc. Binali ni Gabero ang binti nito at sinabi sa iba na siya na ang bahala mula roon, kaya't pinanood nila si Gabero na patayin ito. Ang pagkain sa orc ay nagbigay kay Gabero ng kakayahan na gumamit ng wika ng orc, libido, at tinatawag na detect analyze. Patuloy na iniisip ni Gabero ang mga pag-atake sa kanya. Kaya, matapos punuin ng kanyang mga kaibigan ang kanilang mga sarili ng pagkain, nagpasya si Gabero na dalhin ang natitira para makakain din ang lahat. Sa una, may duda ang iba, ngunit pinaniniwalaan sila ni Gabero na okay lang. Nagpapasalamat silang lahat kay Gabero at nagsimula silang kumain ng masarap na pagkain para sa unang beses. Nakatayo si Gabero sa ibabaw nila habang kumakain sila, at iniisip niya kung paano niya kailanman hindi pinag-isipan na tulungan ang mga walang kalaban-laban sa kanyang lumang mundo. Obvious na nagbago ang kanyang hitsura mula nang pumunta sa bagong mundo na ito, ngunit nagtataka si Gabero kung may iba pang nagbago sa kanya. Habang natutulog si Gabero, may isa pang pangitain siya. May binabanggit ito tungkol sa kung paano nalampasan ang mga halaga ng kanyang antas at natupad niya ang lahat ng mga espesyal na kondisyon.
Nakikita natin na may isang bagay tungkol sa pagunlad, ngunit sobrang pagod si Gabero upang basahin ang anumang ito, kaya ginagapos na lang niya ang oo at bumabalik sa pagtulog. Isa pang mensahe ang nagsasabing tinanggap ni Gabero ang pagpapala ng dakilang Diyos ng pagkapuksa at pinagmulan. Sa sumunod na umaga, napagtanto ni Gabero na tila mas kamukha na niya ang kanyang hitsura sa kanyang lumang buhay. Tumingin siya kay Gabkir at napagtanto na umunlad rin ito. Nabighani si Gumi sa kanyang mga kaibigan habang tinutukoy niya na mas malaki at mas kahanga-hanga na sila ngayon. Stunned si Gob na parehong umakyat na sila kahit hindi pa isang buwan mula nang sila ipanganak. Gusto ni Gab Kichi subukan ang kanyang bagong lakas, kaya inaakala ni Gabero na nais niya itong mag-ihaw. Ngunit nakakagulat, gusto ni Gab Kichi itong subukan sa pamamagitan ng pakikipaglaban kay Gabero, at talagang gusto ito ni Gabero. Labanan ng dalawang pinatibay na mga hobgoblin sa labas at ipinapakita nila na mas magaling silang mga mandirigma ngayon. Medyo mabagal si Gab Kichi, kaya madali niyang napanag si Gabero sa laban. Nagulat si Gab Kichi sa lakas ni Gabero, ngunit ipinaliwanag ni Gabero na si Gab Kichi ay may pinakamalakas na kapangyarihan pagdating sa purong lakas. Noong bandang huli, naramdaman ni Gabero na mayroong darating na gulo, at nagulat si Gabi nang malaman niyang ito ay nagtatago sa malapit. Ipinaalala niya sa kanya ang arbalest na ginawa nila noong nakaraang araw at ipinag-uutos na kunin ito. Makikita natin kung ano ang panganib habang ang isang grupo ng mga lobo ay mabangis na nag-aalaga ng ilang mga kuneho, at ang isang nork ay tumakbo palayo dahil sa takot sa kanila. Ngunit walang kabuluhan dahil madali nilang sinira ang ito. Tinukoy ni Gabero na sila ang perpektong target upang subukan ang kanilang umunlad na lakas, kaya pinasimula niya si Gabi sa pamamagitan ng pagbaril sa isa sa kanila ng pana. Sumali sina Gabero at Gab Kichi upang simulan ang paghampas sa mga lobo. Ibinunyag ni Gabero na ginamit niya ang kanyang lason sa mga panal ni GM at ito ay nagbigay daan upang madaling maapektuhan ang pinuno ng mga lobo. Nang nawala ang kanilang pinuno, hindi nagkaroon ng koordinasyon ang mga lobo. Kulang sa teamwork kaya madali lamang nilang natapos ang mga ito. May isang natitirang lobo, ngunit sa huli ay namamatay rin ito. Natuklasan ni Gabero na ito ang pinuno, kaya kinain niya ito, at nagbigay sa kanya ng ilang kakayahan sa militar na pamumuno. Nagbigay si Gabero ng mas maraming pagkain sa ibang ngunit ipinaalam sa kanila na kailangan nilang simulan ang paghuli ng parehong dami ng huli na ibinibigay sa kanila. Kinatatakutan nila na hindi nila ito magagawa, kaya naman nanalangin sila kay Gabero na turuan sila kung paano manggaso. Sumang-ayon si Gabero na ituro sa kanila at mas lalo silang nagpasalamat nang sabihin niya na tuturuan din niya sila kung paano gumawa ng mga armas. Sinabi ni Gabero na hindi ito malaking bagay dahil sila'y mga kasama, at nagsimula silang lahat na sumigaw ng kanyang pangalan. Hindi tiyak si Gabero kung bakit, ngunit sa sandaling ito, pakiramdam niya ay nakikita niya ang landas na tatahakin niya sa bagong mundo na ito. Kakanin niya ng tuloy-tuloy upang maging mas malakas. Sa pagkatapos ay dadalhin niya ang kanyang mga kasama upang makamit ang kanyang tunay na layunin. Ito ay nagdulot ng ngiti sa kanyang labi. 4 na araw ang lumipas, pinagtataka ni Gabero kung paano pa kailangan matuto ng kanyang mga kasama. Nagta-training sila ng gusto, at nagulat si Gabero nang hindi sinasadyang pumasok si Gabi. Sa araw na 17, lahat ng mga babae na tao na bihag ay nagpakamatay, at si Gabero ay nagkaroon ng tahimik na alaala para sa kanila kasama si Gabi. Pagkatapos ay lumipat tayo sa araw na 24, at si Gabero ay nagtuturo sa iba pang mga goblino. Sa pagitan ng mga ito, siya rin ay kumakain ng bawat umaasang kaaway na maaari niyang makita at natutunan niya ang maraming mga bagong kakayahan. Noong mga sandaling yun, ang isa pang grupo ng mga goblino ay nagsisimulang lumapit. Naghahanda si Gab upang protektahan ang lahat laban sa kanila, ngunit itinigil siya ni Gab Kimchi at ipinaliwanag na sila ay ang kanilang mga raider. Si Gabero ay pagkatapos ay nabigla sa marinig na sila rin ang mga ama ng henerasyon ng mga goblino ni Gabero. Nakulong ng mga raider ang isa pang grupo ng mga babae na tao, at ang mga masasamang goblino ay natutuwa dahil sa ang kanilang huling batch ay nagpakamatay. Lumilitaw na ang goblin DNA ay napakahigpit na kung kailan sila sa iba pang mga uri, ito pa rin ay nagiging resulta sa mga anak na goblin. Nakakaintindi si Gabero sa turing na magpabuntis, ngunit hindi ibig sabihin na okay siya sa nangyayari. Humihiling siya na siya rin. Ang laban ay matapos ng mabilis dahil gumamit si Gab ng uri ng misteryosong PC. Hindi maintindihan ng iba kung paano niya ito ginawa, kaya ipinaliwanag ni Gabro na ito ay nagmumula lamang sa kanyang katawan.
Pagkatapos ay iniisip niya kung paano ito isang kakayahan na natutunan niya na nagpapahintulot sa kanya na mag-produce ng spider silk at natutunan niya ito matapos kumain ng isang demon spider. Namamangha ang mga babae na parang siya ay ipinanganak habang sila ay wala at inihayag ni Gabo ang kanyang bagong opisyal na katayuan bilang pinuno ng nayon. Nagtatanong siya kung mayroon bang may problema dito, ngunit walang nagpa siya na tumayo laban sa kanya. Sinabi ni Gabero sa mga tao na nagutos siya sa lahat na huwag silang saling gawain. Hindi rin siya gagawa ng anuman at makakahanap sila ng panahon upang ipadala sila pabalik sa isang human village. Nagtatanong ang mga babae kung kailangan nilang gawin ang anuman at natutunan natin na hindi gaanong mukal sa kanyang sariling interes ang mga aksyon ni Gabero. Gusto niya ang kaalaman ng mga tao. Tinanong ni Gabero sila ng ilang mga tanong at natutunan na ang mga babae na ito ay bahagi ng isang naglalakbay na negosyo nang sakupin sila ng mga goblin. Ang lahat ng mga lalaki ay pinatay at ang 5 babae na ito ang mga tanging natirang buhay. Sa araw na 28, ang isa upang alagaan ang mga babae na tao, ngunit ito lamang ay nakapupukaw sa mga raider. Ang henerasyon ng mga goblin ni Gabero ay handang tumayo para sa kanya, ngunit ito lamang ay nagsisimula upang hatiin ang 2 grupo. Sa sandaling iyon, dumating ang 2 mga goblin na babae upang pabiro na sabihin sa 2 panig na itigil ang kanilang mga sarili sa isang sibil na digmaan. Sila ay sina Habyag at ang Mage Hops. Ang mga batang ito na may talino ay lumalabas na may ang kahangahangang ideya na magkaroon ng mga pinuno ng parehong mga henerasyon na lumalaban at ang nananalo ang magdedesisyon kung ano ang gagawin ng nayon mula ngayon. Gusto ng Raider na turuan si Gabero ng leksyon at pumapayag si Gabero na makipaglaban. Gayon din, ang laban ay madaling natapos nang si Gabero ay gumamit ng isang uri ng misteryosong bubod. Hindi nila maintindihan kung paano niya ito nagawa, kaya ipinaliwanag ni Gabero na ito lamang ay lumalabas mula sa kanyang katawan. Pagkatapos ay iniisip niya kung paano ito isang kakayahan na natutunan niya na nagpapahintulot sa kanya na mag-produce ng spider silk at natutunan niya ito matapos kumain ng isang demon spider. Namamangha ang mga babae na parang siya ay ipinanganak habang sila ay wala at inihayag ni Gabero ang kanyang bagong opisyal na katayuan bilang pinuno ng nayon. Nagtatanong siya kung mayroon bang may problema dito, ngunit walang nagpa siya na tumayo laban sa kanya. Sinabi ni Gabero sa mga tao na nagutos siya sa lahat na huwag silang saling gawain. Hindi rin siya gagawa ng anuman at makakahanap sila ng panahon upang ipadala sila pabalik sa isang human village. Nagtatanong ang mga babae kung kailangan nilang gawin ang anuman at natutunan natin na hindi gaanong mukal sa kanyang sariling interes ang mga aksyon ni Gabero. Gusto niya ang kaalaman ng mga tao. Tinanong ni Gabero sila ng ilang mga tanong at natutunan na ang mga babae na ito ay bahagi ng isang naglalakbay na negosyo nang sakupin sila ng mga goblin. Ang lahat ng mga lalaki ay pinatay at ang 5 babae na ito ang mga tanging natirang buhay. Sa araw na 28, nagulat si Gab nang makita na ang babae ay tila masaya. Napagtanto niya na hindi pa sila nakaka-move on sa lahat. Sila ay nagpapakita lamang ng positibong pananaw dahil ito ay magpapadali sa mga bagay. Nagluto si Gabaro para sa kanila na umaasa na makakatulong ito. Sa gitna ng mga babae ay may 2 kapatid na kusinir pati na rin tagahabi. Ang isa na may salamin ay isang alchemist at ang wala sa sariling isip na babae ay isang tagatasa at panday. Tungkol naman sa mapulaang buhok, siya ay isang bagitong mandirigma, kaya naisip niya na pasanin ang pag-akay sa kanila sa kanilang pagsasanay mamaya. Pagkatapos ay pinagsanay ni Gabaro ng gusto ang lahat at pinutakti sila kapag sila ay napapagod. Sa susunod na mga araw, nakatuon siya sa mga pagsasanay sa grupo sa halip na pangangaso, at ipinapalam sa kanila ang mga bagong patakaran na itinakda niya para sa grupo. Ang araw na 31 ay maulan, kaya sina Gabaro at Gabkichi ay nagkaroon ng totoong mahigpit na pagsasanay habang pinapanood sila ng lahat sa paghanga. Tulbok. Sa gabi na iyon, nararamdaman ni Gabaro na may isang grupo ng mga goblin ang malapit ng labagin ang kanyang patakaran tungkol sa mga babae. Sinakmal ni Gabaro ang isa sa mga goblin at pinaulanan ng iba. Nagpapaalala siya sa kanila ng mga patakaran na itinakda niya at pinarusahan ang isa sa kanila para sa pagkontra sa kanya. Humihingi ng paumanhin si Gabaro sa mga babae at umiyak ang mapula ang buhok sa kanyang mga bisig. Dumating ang iba pang mga goblin, kaya ipinagutos ni Gabaro kay Gabkichi na dalhin ang mga hawak na mga goblin sa labas. Binigyan din niya ng utos si Go na tipunin ang iba pang mga goblin upang mapanood nila ang kanyang gagawin. Sa labas, nagpadala si Gabaro ng mensahe sa iba sa pamamagitan ng paggamit sa mga ito bilang halimbawa.
Siya ay patuloy na sumasakti sa kanila at siguraduhin lubos na nauunawaan ng lahat ang mga patakaran ng kanilang nayon. Lahat ay nakakaintindi ng mensahe ng malinaw, kaya pinalaya sila ni Gabaro. Sa paghinto, iniiwasan ni Gabaro na patayin ang kanilang mga buhay, na nangangahulugan na si Hapon, na siyang pinakamalala sa parusa, ay pumanaw kinabukasan sa araw na 32. Ginamit ng koponan ni Gab ang kanilang kamanghamanghang teamwork muling upang patumbahin ang isang Trihorn na kabayo. Medyo mahirap ito, ngunit ibig sabihin lamang na siya rin ay tumanggap ng maraming bagong kakayahan. Isa sa mga ito ay ang Tri-Burst, at sa kamanghamangha ito ay nagbibigay sa kanya ng kakayahan na gumawa ng 3 suntok sa isang indayog lamang. Sa gabi na iyon, pumunta ang mapula ang buhok upang matulog sa kama ni Gab, at napagtanto niya na ang pangyayari noong nakaraang gabi ay marahil ay nagdulot sa kanya ng trauma. Pinatatahanan ni Gabero siya at pinayagan na magpalipos ng gabi kasama siya. Gayunpaman, nang siya ay magising, natuklasan ni Gabero na sumama rin si Gabi sa kanila. Sa araw na iyon, natuklasan din nila na ang babaeng goblin na may pangalang Gabi ay nag-evolve rin bilang isang hobgoblin. Sa pangkalahatan, ang mga bagay ay pumapatakbo ng maayos. Si Goy ay namumuno sa unit ng malayong laban, at si Gabi ang namumuno sa kanilang mga sandatahan. Si Habob ang namang ahala sa puwersang nakatuon sa paggalaw, at si Gabi ang tumatayong suporta sa likod na nakatuon sa paggawa ng mga gawaing bahay. Si Hobbs ang siyang magiging kapitan ng kanilang puwersang manggagamit, ngunit sa ngayon siya lamang ang manggagamit sa kanilang nayon. Sa natitirang bahagi ng araw na ito, iniwan ni Gabaro ang pagsasanay sa mga kapitan upang siya ay makafocus sa loob ng gubat upang mangaso ng iba't ibang mga alaga, subukang ang ilang magic, at nagulat na makita kung gaano ito kasidi sa kanyang pag-atake at pinakamatindi ay sa isang malakas na Trihorn. Gabero ay natanto lamang pagkatapos nito na ang mahika ay nagpakasigla sa kanya. Habang pumasok siya sa hilagang gubat, doon niya natagpuan ang isang kakaibang lugar na puno ng dugo, at naalala niya ang isang bagay na sinabi ni Gabi sa lahat ng mga goblin. Binalaan sila ni Gabi na huwag pumasok sa hilagang gubat para sa anumang dahilan. Sa loob, may nakatatakot na pula na halimaw na tinatawag na pula na oso. Narito kung saan natagpuan ni Gabaro ang kanyang sarili ngayon, at nakikita niya na ang halimaw na ito ay madali nitong nilabanan ang isang Trihorn. Ang armadura ng sungay ay napakahirap para sa kanila na taktakan noon, ngunit ito ay wala para sa oso. Sa kasalukuyan, lumitaw ang pula na oso, at kinikilala ni Gabaro na ang isang normal na tao ay marahil ay susubukang tumakas. Ngunit hindi normal na tao si Gabaro, gusto niyang labanan ito, talunin ito, at kainin upang makita kung anong uri ng mga kakayahan ang kanyang makuha. Nagplano si Gabaro na gamitin ang bawat sandata sa kanyang imbakan ng sandata, kaya nagsimula siya sa pamamagitan ng paggamit ng phase ng isang mahika. Sa bayan, nag-aalala si Goblin na hindi niya nakikita si Gabaro sa loob ng isang mahabang panahon. Ang iba ay hindi rin siya nakikita, kaya lalo pa itong nag-aalala. Sa tabi ni Gabaro, siya ay nagulat nang ang pula na oso ay inialay ang kanyang kanang braso upang depensahan laban sa kanyang mahika. Binabasag ng oso ang isang sunod-sunod na mga atake, at naisasalaysay ni Gabero na ang binagong kasanayan sa armadura na kanyang natanggap mula sa Trihorn ay hindi makakapagsanggalang sa kanya. Kailangan lumabas ng atake si Gabaro, kaya siya ay pumunta upang atakihin ang ulo ng oso. Siya ay minsang naman ay nagulat, ngunit ang kanyang sandata ay hindi makapagtatalo sa tuktok nito, at ang oso ay nagpadala sa kanila na lumilipad. Tinakpan ni Gabaro ang string ng Baron, ngunit ito ay nakawala at biglang ginamit ang isang napakalakas na hininga ng apoy. Ang gubat ay nababalot ng apoy, at kailangan ni Gabaro na gamutin ang kanyang mga sugat. Ang atake ay lubos na nakababahala dahil hindi pa nakita ni Gabaro o kahit marinig man lang ang isang oso na hinihinga ng apoy sa kanyang nakaraang buhay. Ito ay isang napakadelikadong kaaway, kaya napagtanto ni Gabaro na kailangan niyang maging handa na tumanggap ng ilang pinsala upang manalo. Si Gabaro ay kumikilos para sa isa pang atake at nagtatanggol laban sa apoy. Hinga, ang hayop ay medyo matibay sa labas, ngunit matalino si Gabaro sa paggamit ng atake ng hininga ng apoy laban sa oso, at kanyang tumagos ito direktang sa bibig nito. Natutuwa si Gabaro sa kanyang sarili, ngunit nabigla siya na hindi ito sapat. Tinulak siya pabalik ng malupit na oso, at pinipilit ni Gabaro na limitahan ang pinsala na kanyang natatanggap. Maraming pinsala pa rin siyang nakuha mula sa napakalakas na atake, kaya tinatanggap niya na itong laban ay isang draw. Ang kanyang tayback ay nasa loob pa rin ng bibig ng oso, kaya hindi na ito magagamit ang kanyang hininga ng apoy.
Ang napakalakas na oso na ito ay hindi pa rin nagpapakita ng anumang tanda ng pagbagsak, ngunit si Gabo ay isa lamang na atake mula sa pagkawala ng kanyang buhay. Si Gabro ay nasa malaking kahinaan, ngunit ang taong ito ay sobrang baliw na sinasabi na mas masarap pa ang kanyang pagkain. Pumapasok si Gabo para sa higit pang pakikipaglaban at nagtagumpay siyang magbulot ng ilang pinsala. Hindi ito sapat, kaya sinabi niya sa oso na gusto na niyang kainin ito, at pumapasok siya para sa isa pang atake. Ngunit nakikita natin na nawala niya ang kanyang braso. Sa araw ng 34, si Gabo ay sa wakas ay nanalo sa kakaibang laban, ngunit halos hindi siya nagtagumpay. Sa wakas ay nakakain na rin si Gabaro ng oso, at siya ay tumanggap ng maraming mga matitibay na katangian. Kabilang sa mga ito ay matinding pinsala at pagiging sobrang malakas. Matapos ay nawala ng malay si Gabo, ngunit muli nating nakita na siya ay lumampas sa kanyang mga halaga sa antas at natugunan ang lahat ng mga kondisyon. Ito ngayon ay nagpapahintulot sa kanya na magiba sa isang bihirang uri ng ogre. Ang kanyang kamalayan ay unti-unting nawawala, kaya sa isang simpleng, lamang pinili ni Gabo ng hindi nagbabasa. Sa araw ng 35, patuloy si Gabo sa pagkain ng oso at kumukuha ng mas marami pang napakalakas na mga katangian. Kinuha niya ang kanyang kutsilyo na tila mas maliit kaysa dati, at nabigla si Gabo na malaman na siya ay naging isang ogre. Bumalik si Gabero sa nayon, ngunit takot na takot sa kanya ang lahat, at takot sila na sila ay inaatake. Sila ay naghahanda na tumakas habang nagtataka kung bakit ngiti sa kanila ang ogre, at nais nilang andoon si Gabero upang iligtas sila. Sa kabutihang palad, nakilala siya ni Gabi, ngunit sa halip na mabigla sa kanyang ebolusyon, galit ito sa kanya dahil sa kanyang matagal na pagkawala. Sa huli, siya lamang ang nagdulot ng pinsala sa kanyang sarili, ngunit patuloy pa rin siyang sumusuporta kay Gabaro. Siya ay nalulungkot na nawala niya ang kanyang braso, ngunit ang lahat ay nagulat na siya ay pumantay sa pula na oso. Si Gabi ang pinaka-nagulat sa lahat dahil ipinakita niya na si Gabero ay nakayang talunin ng Panginoon ng hilagang gubat isang buwan lamang pagkatapos siya ipanganak. May mga tanong sa kanya ang lahat, ngunit si Gabro ay masaya lamang na nakaligtas siya at nakarating sa kanyang bagong tahanan sa kanyang bagong mundo. Sa sandaling iyon, patuloy pa ring namamangha ang lahat sa ebolusyon ni Gab dahil mas malaki at mas malakas na tingnan siya. Pumunta si Gabero upang tingnan ang mga babaeng tao, ngunit sinundan siya ng mabuti ni Godney at ng pulang buhok sa hindi maipaliwanag na kadahilanan. Asahan, takot na takot ang mga tao sa kanya, ngunit nagawa niyang patahimikin sila sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na siya iyon. Mukhang may iniinda si Godney, pinsyang ang kanyang binti. Nalulungkot ang panday sa nakitang sira ang labahan na ginawa niya para sa kanya, ngunit ipinapahayag na ginawa niya ang kanyang kutsilyo gamit ang espesyal na Spirit Stone. Pinupuri ni Gabero ito ngunit napagtanto na mas matindi na ang pagpapahirap sa kanya ng ibang mga babae. Kailangan ng tulong ng kambal sa kanilang mga gawain sa pagluluto, kaya ipinaliwanag ni Gabero na magtatalaga siya ng ilang mga goblin upang tulungan sila. Impressed si Gabero na agad silang naging comfortable sa paligid ng mga goblin, kaya sinabi niya sa kanila na magiging magaling na mga asawa sila. Nagtataka siya kung nais nilang maging kanyang mga asawa, at tinawag nila siyang tuso. Masaya si Gabero sa kanilang ngiti, ngunit muli na namumuo ng galit ang pulang buhok at si Gabi. Matapos ay natuklasan ni Gabero na ginawa ng alchemist ang lason. Una, ito ay para sa self-defense, ngunit ngayong mayroon ng goblin na maaaring pagkatiwalaan tulad ni Gabero, wala na siyang gamit dito. Binuhat ni Gabero siya at pinapurihan ang kanyang ngiti, ngunit agad niyang naramdaman ang mabagsik na intensyon mula sa ibang mga babae. Ginugol ni Gabero ang kanyang buong oras sa pagbibigay saya sa mga babae, ngunit ngayon ay pagod na ang kanyang espiritu. Sa araw ng 36, napagtanto ni Scabber na hindi na niya maaaring mag-training kasama ang iba. Siya ay naging masyadong malakas kaya ang mga regular na goblin ay nauuwi sa kritikal na kalagayan mula sa kahit ang pinakamalambing niyang siko. Kahit ang baluti ni Gabi ay hindi kayang magtapat sa kanila. Habang binubuhay ni Gabero ang isang halos patay ng goblin, nagtataka siya kung ano ang mali kay Gabkichi. Sinasabi ni Gabkichi na wala lang ito habang pumunta ito sa Pangangaso, ngunit ramdam ni Gabero na may mali. Bukod dito, napansin na ni Gabero na nagsimula ng magkasama sina Habs at Gabi sa Pangangaso. Nagte-training mag-isa ang pulang buhok na babae, at patuloy si Gabi sa kanyang hilig sa pagmimina ng Spirit Stones. Para kay Gabero, nakikita natin na maaari pa rin niyang gamitin ang kanyang nawawalang braso tulad ng slime salamat sa katotohanang kumain siya ng slime noon. Nagtataka si Gabero kung magiging okay si Gichi, ngunit ipinapakita ni Hopsy na depende ito sa dami ng pagpupunyagi ni Gabkichi.
Nag-aaway ang dalawa habang ninanais ni Gabbero na ibalik ni Hobbs ang kanyang libro, at iniisip niya kung paano niya nagawa na magkaroon ng isang nakaka-relax na araw. Sa araw ng 37, nagulat si Gabby nang makita niya ang isang munting nilalang na nasa napakasamang kalagayan. Ginawa ni Gabbero ang lahat upang pagalingin siya, ngunit masyado na itong maraming dugo ang nawawala, kaya't naisip niyang kailangan niyang kumuha ng ilang gamot na nagpapalabas ng dugo mula sa alchemist. Swerte naman at gumana ito, kaya ipinaliwanag nila kung sino sila sa bagay na tinatawag nilang carbuncle. Pinakilala ng carbuncle ang sarili niya bilang si Latana at ibinunyag na siya ay inatake ng mga tao. Ang gem sa kanyang ulo ay isang mataas na uri ng material, kaya't ang presyo nito ay tinataas hanggang sa 1 bilyong ginto. Hinihiling ni Latana na ipahiring nila ang kanilang kapangyarihan at inuutusan silang alisin ang mga tao na sumalakay sa kanya. Nakakilala si Gabo sa kasaysayan ng carbuncle. Ang kanilang Panginoon na si Velvet ay isang kilalang alamat na mago, at nilikha niya sila upang bantayan ang kanyang lihim na yaman. Ipinaliwanag ni Latana na nang siya ay inatake, nabasag ang kanyang core kaya ang kanyang buhay ay nabawasan. Sa lihim na silid ng yaman ay matatagpuan ang mga alamat na klaseng mga bagay na nakuha ni Velvet sa buong buhay niya. Ipinapaliwanag ni Latana na kinamumuhian ng kanyang Panginoon ang mga tao. Mas gusto niya na ang mga goblin ang kumuha ng lahat ng yaman kaysa sa mga manggagala na tao. Maaari nilang magkaroon ng lahat, kaya't ipinahayag ni Gabbero na sila ay pupunta. Binigyan siya ng bagong dagger ng babae na panday, ngunit sinabihan niya ang takot ng mga babae na huwag mag-alala dahil hindi niya direktang papatayin ang mga tao. Ang kanyang trabaho ay para lamang silang patakbuhin, ngunit nagbabala na maaaring kailanganin niyang gumamit ng puwersa kung hindi sila makinig. Pagkatapos ay pumunta sila sa butas na ginawa ni Gabby dahil yun ang daan papunta sa silid ng yaman. Nagpasya si Gabbero na subukang paniwalaan ng mga tao na umalis kaya't sinabi niya sa iba na magtago. Nakita niya ang mga manggagala na naghahanap para sa silid ng yaman, ngunit iniisip nila na siya ay isa lamang na halimaw na kailangan nilang talunin. Binabantayan nila siya ngunit biglang nagulat nang malaman na niya ang presensya ng kanilang hindi nakikitang asasin. Ipinaliwanag ni Gabbero sa kanila na ito ay bahay ng iba at ang ginagawa nila ay pagnanakaw at pagpatay. Maliwanag na wala silang anumang guilt, kaya't tiniyak ni Gabbero na sila ay labag na sa tulong. Nagulat lamang ang mga hanggal na tao na ang isang ogre ay marunong magsalita ng Ingles ng maganda, at sinabi ni Gabbero na swerte para sa kanila, mayroon din siyang mabuting puso. Tinanggihan nila na makinig habang sila ay sumalakay sa kanyang ngunit madali lang itong iniwasan ni Garo at sinabihan silang umalis. Hindi sila nakinig, kaya't sinuri ni Gabbero ang sitwasyon. May tatlo sa likod nila ng mga tao na gumagamit ng maraming mataas na uri ng mahiwagang mga bagay. Sa kasamaang palad para sa kanila, maliwanag kay Gabbero na masyado silang umaasa sa pagpapalakas ng antas upang madagdagan ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Hindi ito masyadong nakakatulong para sa kanila dahil ang kanilang teknikang pakikipaglaban mismo ay kawawa at madali lang itong mapabagsak ni Gabbero. Biglang nagdiwang ang isang mage dahil sa tingin niya ay sinira niya ang ulo ni Gab. Sila naman ay nagulat ngunit naging malinaw na ang kanyang atake ay nagalit lamang kay Gabbero. Binigyan niya sila ng pagkakataon na mabuhay hanggang sa puntong ito, ngunit tapos na si Gabbero sa pagiging mabait. Napalabas ng mga tao ang kanilang sarili sa kanilang pag-unawa na ang kanilang antas na tatlong mahiwagang panalangin ay walang naitulong. Ipinaalam ni Gabbero na tapos na ang panahon ng pagiging mabait. Nagparamdam siya sa iba na sumalakay at kumilos sila. Kumuha si Gabbero ng kanyang tibak at sinabi sa mga tao na pagsisihan nila ang hindi pagsunod sa kanya nang ibinigay niya sa kanila ang pagkakataon pagkatapos. Gabbero ang naaunang nagpapakilala sa mga kalaban at kinain sila. Ito ay nagbigay kay Gabbero ng ilang katangian nila, kasama na ang assassin, high wizard, at enchanter. Ngunit hindi doon nagtatapos, dahil may mga mataas na antas na mga manlalakbay sa kanila, at may mga magagandang yaman. May isang bihirang singsing, isang bag na naglalaman ng maraming mga bagay, kaya kinain din ni Gabbero ang mga ito, kasama ng iba pang mga bagay. Ito ay nagbibigay daan kay Gabbero na tawagin ang isang kahon ng mga bagay na maaaring mag-iimbak ng isang hindi kapani-paniwalang dami ng mga bagay. Pagkatapos ay pumunta sila sa silid ng yaman kung saan pinasasalamatan sila ni Latana. Ipinaliwanag niya na ang kanyang amo na si Velvet ay mahusay sa mga espiritu, kaya't maraming spirit stones ang maaaring makuha roon. Nagpapasalamat siya ng magandang kalusugan kay Gabbero habang nagpapaulam sila at biglang nawala. Ito ay isang nakakalungkot na sandali, kaya kinain na lang ni Gabbero ang gem mula sa kanyang ulo na iniwan niya.
Si Gab Kichi na makinis ay nagtataka kung okay si Gabi, at sinabi niya na siya ay okay lang. Nagkaroon sila ng sandali ng katahimikan para kay Latana, at pagkatapos ay nagpasya si Gabero na kunin ang lahat ng yaman at hatiin ito sa kanilang lahat. Humanga si Gabero sa kanyang kahon ng mga bagay dahil ito pa rin ay may maraming puwang kahit na pinuno na niya ito ng lahat ng yaman. Hindi gusto ni Gabero ang ideya na iwan lang ang katawan ni Velvetron, kaya sinunog niya ito. Sa kabiguan niyang iyon, mayroong isang uri ng gauntlet. Sinubukan ito ni Gabero at nagulat nang ito ay kumakapit sa kanyang braso at naging kanyang bagong braso. Nagulat ang iba na makita ito, at ipinakita ni Gabero kung ano ito at pakiramdam na ito ay kanyang sariling braso. Nang sila ay umalis, nagpasya si Gabero na magkaroon ng isang salo-salo upang ipagdiwang ang matagumpay na misyon. Sa ika-38 araw, kinapraise ni Gabero ang lahat ng mga yaman na kanilang nakuha kasama ang panday at napagtanto niya na ang lahat ay sobrang bihirang at makapangyarihan. Sa ika-39 na araw, ipinaliwanag ni Gabero na ibinigay niya ang mga mahika sa 10 hobgoblins sa kanilang grupo. Para sa kanya, pinili ni Gabero ang Vermilion Spear na, kasama ng dalawang iba pang mga bagay na pinili niya, nangangahulugan na ngayon ay mayroon siyang 3 legendary class na mga artifacts. Ang legendary class ay pangalawa lamang sa phantasm class sa mga uri ng item, at sinasabi ng may-ari ay maaaring maghari ng buong mga bansa sa isang dala nito. Sa huli ng araw, pumunta sila upang mangaso para sa mga sangkap ng bear soup, at masaya si Gabero na makita kung gaano na sila kahusay. Sa ika-40 araw, nagpasya si Gabero na magkaroon ng pagkakataon upang malaman kung sino ang magiging pinuno ng mga hobgoblins bukod sa kanya. Itinatag niya ang isang pangkat ng mga mandirigma. Sa ika-41 araw, si Gabro ay naghanap ng mga halimaw na hindi pa niya nakikita noon. Ang unang natagpuan niya ay isang golden spider na nagtapon ng ilang mahalagang bagay. Sa pagkain sa mga ito, nagbibigay ito sa kanya ng kakayahan upang ngayon ay gawin ang gold stream na tiyak na magagamit niya upang gumawa ng mga accessories. Ang susunod na hayop ay ang ilang red deer, ngunit ang pagkain lamang ng isa sa kanila ay hindi nagbigay sa kanya ng anumang katangian. Ang mas malalim na pagsusuri ay nagdala kay Gabero sa isang dakilang puno. Ipinaliwanag niya na sa mundong ito ay mayroong isang uri ng hayop na tinatawag na mga dryad. Ayon kay Gabi, sila ay humahamon sa mga lalaki mula sa iba't ibang matalinong mga uri at ginagamit sila bilang kanilang sariling pagkain. Ang mga dryad ay pawang mga babae lamang, at sila ay napakaganda kaya't hindi makapigil ang mga lalaki pagkatapos na sila'y masilayan. Ang dahilan kung bakit ipinaliliwanag ni Gabero ito ay dahil may isang dryad na lumitaw sa harap niya. Hinahangaan ng dryad ang malalaking kalamnan ni Gab at sinabi sa kanya na gusto lamang niyang makipag-usap. Nahihirapan si Gabero na pigilan ang sarili sa harap ng kanyang kagandahan, ngunit kinakailangan niya ito. Kung hindi, gagamitin siya bilang pagkain. Kailangang iwasan niya ito sa lahat ng oras, at hindi niya pwedeng babaan ang kanyang bantay. Nagpasya si Gabero na kailangang gamitin ang kakayahan na kailanman ay hindi pa niya nagagamit na tinatawag na libido. Matapos kainin ang dryad sa loob ng 5 oras, kumita si Gabero ng isang katangian na tinatawag na pangyayaring dryad. Buhay pa rin ang dryad sa kung paano man, kaya sinabi niya kay Gabero na bumalik siya ng madali, ngunit sinabi na lamang ni Gabero na gagawin niya ito kung siya'y may naisip. Pagkatapos, nagpaligaw si Gabero sa lawa at agad siyang napalibutan ng mga lizard men. Nagdeklara siya na ngayong araw ay siya'y hindi matalo, kaya't ginawa ni Gabero ng mabilis ang kanilang mga ito at kahit na kumuha pa ng isa pang halimaw para sa patunay. Sa ika-42 araw, natuklasan ni Gabo na may 2 goblin na may kakayahan sa mahika. Agad silang naging bahagi ng platoon ni HS, ngunit nag-aalala si Gabero sa ngiti ng itim na babae. Sa huli sa araw na iyon, natutuhan ni Gabero kung paano pangakit ang kanyang sandata, ngunit tila ito'y nagpapangamba sa batang panday na babae. Sa ika-43 araw, galit si Gami sa kanyang anak, ngunit walang isa ang nagpapaliwanag kung bakit, at sinabihan lang siya na gamitin ang kanyang utak. Galit din ang redhead, at tila malungkot ang kambal na mga kusiniro dahil sinusubukan nilang pakainin siya ng lason na pagkain. Nabigla ang alchemist na ang isang tulad ni Gabero na matalino ay hindi napapansin at ipinaliwanag na ang mga babae ay galit dahil sa selos. Alam nila na mayroon siyang pagkikita sa iba at nabigla siya sa balita na may halik na marka sa kanyang leeg. Wala talaga siyang kaalam-alam, at sinusumpa niya ang isang dryad na ginagawa ito sa layunin. Sinusubukan ni Gabero na pag-isipan ang kanyang susunod na hakbang, ngunit nabigla siya nang sabihin ng alchemist na pareho rin ang kanyang nararamdaman at biglang hinalikan siya.
Umaasa siya na tanggapin niya ang kanyang mga nararamdaman, ngunit hindi ito inaasahan ni Gabriel mula sa kanya. Iniisip niya kung paano ito nagpapasaya sa kanya, ngunit dumating si Gabby na galit. Gusto niyang treatuhin siya ni Gabriel ng parehong paraan, at dumating ang lahat ng mga babae mula sa tao upang sabihin ang parehong bagay. Sa labas ng silid, ipinaliwanag ni Gabby na isinara ni Gabriel ito upang sila ay magawa ang ilang trabaho, at kumita ng maraming trade si Gabriel. Sa sandaling lumipas, naramdaman ni Gabriel na may lumalapit at natuklasan na ito ay isang grupo ng marangal na mga elf. Ang mga tao ay malapit nang atakihin sila upang kunin ang kanilang kayamanan, kaya't lumapit sila upang humingi ng tulong sa goblin. Ang lalaking elf na ito ay may masamang ugali, ngunit nag-aalok sila na bigyan sila ng buong 2 buwan ng pagkain para sa kanilang nayon. Sa palagay ni Gabby, ito ay isang magandang alok, ngunit sa kagulat-gulat ay tinanggihan ni Gabriel. Hindi niya iniintindi ang sitwasyon, gusto lamang niya na sila ay maging mas tapat sa paghingi ng tulong. Ang lalaki ay naghanda na upang atakihin si Gabriel, ngunit nagdulot si Gabriel ng takot sa kanilang mga kaluluwa sa pamamagitan ng isang nakakatakot na tingin. Pagkatapos, binalaan ni Gabriel siya na sabihan ang kanyang mga nakatagong pamanahong panangga na ibaba ang kanilang mga busog. Sinubukan nilang barilin siya sa halib, ngunit wala silang pagkakataon na masaktan si Gabriel. Itinigil ng elf ang kanilang pag-atake, at ipinaliwanag ni Gabriel na tinatanggihan niya ang kanyang alok dahil sa hindi siya nasa mabuting mood. Gayunpaman, ang mga goblin ay naninirahan din sa gubat na ito. Kung ang mga tao ay magdudulot ng problema, hindi siya magiging laban sa pakikipagtulungan. Pinabibilib ni Gabriel ang lahat habang ginagamit niya ang kanyang alamat na sandata upang bantaan ang lahat ng mga elf ng sabay-sabay. Kahit hindi talaga lubos na nauunawaan ni Gabriel kung paano ito gumagana, ngunit kung siya ay magtusok ng isang bagay dito, siya ay may kakayahang lumikha ng walang hanggang dami ng mga sibat na maaaring umabot ng 100 metro. Natakot na tumakbo ang mga elf, kaya umaasa si Gabriel na hindi niya sila makikita ulit ng isang sandali. Sa araw na 45, hinanap ni Gabriel ang 20 kulay abo na slime. Ang pagkain sa kanilang mga core ay nagbibigay sa kanya ng maraming mga kakayahan, kabilang ang pagpapalit ng likido at pagre-replicate ng sarili. Sinubukan ni Gabriel ang pagre-replicate at natuklasan na maaari niyang lumikha ng isang maliit na bersyon ng kanyang sarili mula sa kanyang dugo. Kahit makikita niya ang kanyang sarili mula sa bagay na ito, na nangangahulugang sila ay may konektadong mga pandama. Ito ay nagbibigay ng isang magaling na ideya sa aming batang si Gabriel. Sa araw na 46, ipinagawa niya sa mga babae ang paggawa ng ilang damit na may kanyang dugo sa lining. Sa ganitong paraan, ang kanilang mga code ay maaaring maglingkod bilang isang transmitter kung sakaling sila ay nasa panganib. Sa araw na 47, isa sa mga mean scouts ni Gab ay natuklasan na hindi natuto ang mga elf sa kanilang leksyon dahil sila ay bumalik. Sa pagkakataong ito, pinabayaan lamang ni Gabriel ang isang malakas na ungol mula sa loob ng kuweba, at takot na takot ang mga elves dahil hindi sila makagalaw. Hindi man lamang nagsasalita si Gabriel nang lumitaw siya at simpleng hinuli ang mga ito. Ipinaliwanag ni Del Leader na ang kakulangan ng paggalang ni Gab ay nasaktan ng kanyang dangal at ito ay nagdulot kay Gabriel ng higit sa isang kamatayan. Gayunpaman, humingi ng paumanhin ang iba pang mga elves sa hindi nila pagkakayang pigilan ang kanilang boss. Dumating na si Gabriel sa isang desisyon, ngunit ito ay isang mabigat na desisyon. Ang kanilang boss ay maaari nang ituring na patay, ngunit ang natitira sa kanila ay magkakaroon ng pagkakataon na mabuhay. Ipapaharap ni Gabu sila sa mga goblin sa isang palabas na laban, at ang mga elves na mananalo ay mabubuhay. Ang desisyon ni Gabriel ay isang patas na desisyon dahil ipinapahayag niya na kung gusto nilang mabuhay, kailangan nilang labanan ang lahat ng kanilang makakaya. Sa wakas, sa 23 na mga elves, 6 sa kanila ang natalo. Ang 6 ay pawang mga lalaki, ngunit inamin ni Gabo sa kanyang sarili na pinaglaruan niya ang mga laban dahil ayaw niya na makita ang mga babae na tinanggal. Pagkatapos ay kinain ni Gabriel ang mga talo, at siya ay nakakuha ng maraming mga kakayahan. Pagkatapos ay ibinunyag ni Gabriel sa mga natirang survivors na sila ay ngayon ay mga bilanggo. Iniisip nila na sila ay palalayain, ngunit ipinaalala ni Gabriel sa kanila na kanilang sinusubukan pa ring alisin ang mga goblin. Sa palagay ni Gabi, ang mga bilanggong elves ay magiging maraming saya, ngunit ipinaalala sa kanya ni Gabriel na may mga patakaran laban sa paggalaw sa mga bilanggo. Nangako si Gabi na makinig sa kanyang leader, ngunit humihiling pa rin dahil siya ay desperado. Pagkatapos ay pumunta si Gabriel upang bigyan ng huling parusa ang pinuno ng unit ng elf sa araw na 48.
Sa araw na 48, nakita natin na umabot sa antas na 100 si Kichi. Sa araw na 49, nagulat ang lahat na makita na si Gab Kichi ay nag-evolve sa isang espesyal na uri. Ang kanyang madilim na pula na kulay ay resulta ng pagpapala mula sa demigod ng Flame, at ang kanyang Iron Heart na balat ay isang pagpapala mula sa demigod ng War. Ipinaliwanag ni Gab Kichi na hindi pa nakakapaglaro si Gab Ero mula nang siya ay maging isang ogre, at nag-alala si Gab Kichi na hindi na niya ito mahabol. Ngunit iba na ngayon si Gab Kichi kaya nagsasagawa sila ng laban sa labas. Pinamumunuan pa rin ni Gab Ero ang laban, ngunit nakakagulat na kayang makipagsabayan ni Gab Kichi. Sa wakas, nanalo si Gab Ero sa laban, ngunit napatunayan sa kanya ng laban na si Gab Kichi talaga ang kanyang karibal. Noong gabi, pagod si Gab Ero at nakatagpo siya ng isang kakaibang nilalang. Humihingi ito ng paumanhin para sa hindi malamang kadahilanan at nagbibigay kay Gabo ng isang regalo bilang ito na ang pinakamababa niyang magagawa. Nagising si Gab Ero ngunit walang kaalam-alam kung ano ang nangyari. Sa araw na 51, nagtataka si Gab Ero kung si Kichi ay nag-inspire sa iba dahil mayroon silang 4 na bagong hobgoblins. Isa pa nga ay pinahihintulutan na maging isang mage, at ang isa pa ay maging isang cleric. Ang pangalan ng cleric ay Gabi, at nangako siyang pagalingin ang karamihan ng tao. Nag-evolve rin si Hops, lumalaki sa pamilyang Lord bilang isang half-spell Lord. Karaniwan ay hindi may mga marka tulad ng nasa kanyang mga braso, at napansin ni Gab Ero na tila ang mga iyon ay sa kanyang katawan. Sobrang puno si Hops ng mana kaya gusto niyang subukan ang kanyang lakas sa labas. Ipinalabas niya ang kanyang napakalaking kapangyarihan sa isang kahindik-hindik na pag-atake ng apoy at ipinaliwanag na kaya niyang gawin ang isa pang 20 nito kahit na. Ito ay medyo kahanga-hanga ngunit ang higit pang nakakagulat ay na siya lamang ay isang half-spell lord sa ngayon at malamang na mag-evolve siya sa isang buong spell lord sa susunod na pagkakataon. Binigyan siya ni Gabo ng ilang bagong kagamitan upang tugmaan ang kanyang ebolusyon, at sinabi niya sa mga inggit na hubs na siya ay mahahabol din niya ng sapat na mabilis. Na-realize ni Gabber na ang mga ebolusyon ay nangyayari ng medyo madalas at nagdududa siya na siya ang dahilan kung bakit. Ang kapaligiran ng isang goblin sa unang buwan ng kanyang buhay ay may malaking epekto sa pagtaas ng paglaki. Medyo kagiliw-giliw na magkaroon ng lahat na lumalakas, ngunit inaamin ni Gab na hindi lahat sa nayon ay swerte. Sa araw na 52, ipinahayag ng mas matatandang henerasyon ng mga goblin ang kanilang hindi kasiya siyang damdamin. Sinubukan nila ang lahat ng kanilang makakaya upang manatili, ngunit iniwan sila ng lahat ng mga batang goblin. Nagpasya silang umalis sa nayon, at nagulat sila nang hindi tapusin ni Gab Ero ang kanilang mga buhay para sa kanilang pagtataksil sa kanya. Ipinaliwanag ni Gab Ero na hindi nila ninanakaw ang anuman kaya ito ang kanilang desisyon kung gusto nilang umalis. Ang mas kahangahangang pa ay binibigyan sila ni Gab Ero ng isang wrench-along pamamaalam. Ito ay isang mahiwagang kutsilyo na gawa sa metal na may lubhang matalim na talim. Sa araw na 53, natuklasan ni Gab Ero ang isang tao na tinanggal ang kanyang buhay ng isang orc. Wala nang pag-asa para sa kanya, ngunit matapos siyang kainin ni Gab Ero, natuklasan niya na may napaka-interesanteng kakayahan siya. Umaasa siya na ang maayos na paggamit nito ay magiging paraan upang parangalan ang taong iyon. Tinatawag na Monster Tamer ang kakayahan na ito. Sa gabing iyon, mas masaya si Gab Ero kaysa kailanman nang ipakita ng alchemist na nakagawa siya ng alak. Sa araw na 54, ipinalam ni Gab Ero na ang nakaraang henerasyon ng mga goblin ay umalis na sa nayon, at inaalok niya na payagan ang sinuman na sumama sa kanila. Walang ibang gustong umalis, kaya't nagtanghal iyan sila. Sa araw na 55, gumawa ng mga hikaw si Gab Ero gamit ang kanyang dugo para maging mga communication device. Sa araw na 56, natuklasan ni Gab Ero na gumagana ito ng perpekto, kaya't gumawa siya ng sapat para sa lahat. Sa araw na 57, napagtanto ni Gab Ero na hinahantay ang mga goblin sa pag-atake ng mga tao, kaya napagtanto niya na malapit na ang digmaan sa kanilang pagitan. Sa araw na 60, naramdaman ni Gab Ero na ang mga kobo ay sinusundan ng isang bagay na hindi niya ma-detect sa kanyang kakayahan sa paghahanap. Noong makarating ang mga kobold sa kuweba, natuklasan nilang ang mga sinusundan ay mga magical na animated na mga bungo. Sinubukan ng mga archer na barilin sila, ngunit wala namang nangyari. Napakarami ng mga bungo kaya't natatakot si Gab Kichi na maging masama ang mga pangyayari. Ang kakayahan sa paghahanap ni Gab Ero ay nagpapakita sa kanya ng isang malaking signal sa likod ng lahat ng mga bungo na malamang na ang nagpapagawa sa kanila.
Sinubukan ng iba na labanan ang mga bungo at ang isang atake ni HS ay nagpapagtanto kay Gabbero ng isang bagay, ang pagputol sa mga bungo ay hindi gumagana, ngunit ang pagsira sa kanila ay napaka-epektibo. Lahat ay nagtapon ng kanilang mga sandata at nagsimula silang bugbugin ang lahat ng kanilang mga kalaban. Mayroon pa ring masyadong maraming mga bagay na ito, kaya't nagpasya si Gabbero na kailangan niyang tapusin ang labanan. Sinimulan niya ang isang countdown sa kanyang isipan habang dumaan siya sa hukbo ng mga bungo. Natapos niya ito ng 3 segundo maaga, ngunit nagawa niyang durugan ang halimaw na lumilikha ng lahat ng mga bungo. Ang pagkain sa bagay na ito ay nagbibigay sa kanya ng kakayahan na tawagin ng lower undead at high-tier equipment materialization kasama ng iba pang mga bagay. Pagkatapos, humingi ng paumanhin ang mga kobold sa kanilang pagkakamali. Sa kasalukuyan, tinakpan nila ang yaman ni Velvet na na-invade ng mga goblin noon at ginaising nila ang tagapangalaga nito, ang Greater Skeleton. Sa isang desperadong pagsisikap na mabuhay, tumakbo sila sa kuwebo na pag-aari ni Gabbero, na kilala bilang ang nakakatakot na Black Ogre. Tinatawag ng mga kobold si Gabbero bilang kanilang Panginoon, ngunit binigyang diin ni Gabbero na marami na siyang pinatay sa kanilang uri. Lubos silang nagpapasalamat sa kanya sa pagliligtas sa kanila, bagaman nauunawaan nila na ang malakas ay kumakain sa mahina ay natural na batas. Nangangako sila ng kanilang buhay sa kanya, kaya't ipinapahayag nila na ang mangyayari sa kanila mula ngayon ay lubos na sa kapasyahan ni Gabo. Naiintindihan ni Gabo at pinatingnan niya ang kanilang mga sugat sa kanilang cleric. Pagkatapos, tiningnan ni Gabo ang paligid sa kanyang kuweba. Wala siyang ideya kung paano nangyari ito, ngunit nakalikom siya ng isang medyo kakaibang pulutong. Sa araw na 61, pumunta si Gabo sa pamamaril kasama si Gab Kichi, at nakakita sila ng 12 armadong sundalong tao. Sinundan nila ang mga ito, at ginamit ni Gabbro ang kanyang kakayahan upang makinig sa kanila. Natuklasan niya na ang mga tao ay sinusubukang bukutin ang anak na babae ng pinuno ng mga elf. Dagdag pa, isa sa mga elf ang nagbigay ng tip sa kanila. Pagkatapos ng isang pista, bumalik ang anak na babae ng pinuno, kaya nagsimula ang mga tao ng kanilang pag-atake. Tinanggal nila ang maraming bantay niya at sinakop siya. Nakokonsyensya si Gabo kaya't iniligtas niya ang babae at dinala ang isang tao bilang bilanggo. Sa araw na 62, natuklasan niya na ang hukbong tao ay magpapatakbo ng kilos sa loob ng 20 araw. Kinain ni Gabo ang lahat ng 12 na tao at kumita ng maraming kakayahan. Pagkagising ng batang babae na elf, takot siya kay Gabbero. Napansin niya na may mga pakpak ito na hindi karaniwan sa mga elf. Sinubukan ni Gabo na pakalmihin siya, ngunit nagwala ito dahil sa inaakala niyang gagawin niya sa kanya. Sa bandang huli, medyo kalmado na siya pagkatapos uminom ng pampakalma na tsaa, ngunit nagalit siya nang ihayag ni Gabo na hindi niya masagip ang kanyang mga bantay. Sinisi niya ito dahil sa pagmamasid lamang niya habang inaatake ang mga ito, ngunit ipinaliwanag niya na ang digmaan ng tao at elf ay hindi kanyang problema. Inihayag niya na may isa sa mga elf na traidor, kaya dapat mas magalit siya doon. Kumalabog siya sa pagiyak, kaya't sinabihan na lamang siya ni Gabo na magpahinga bago sila dalhin sa kanyang tahanan. Sa gabing yun, pinaalalahanan ni Gabo ang matandang lalaki na huwag maghawak-hawak. Sa araw na 63, dinala nila ang batang babae sa kanyang tahanan. Ipinaliwanag niya na ang mga pakpak ay para lamang sa mga high elf, ngunit karaniwan nilang itong itinatago sa loob ng kanilang katawan. Hindi ito dapat ipakita sa iba, ngunit siya ay hindi bihasa kaya't kung minsan ay lumalabas ito. Pagdating sa nayon ng mga elf, napagtanto ni Gabo na 25 mga pana ang nakatutok sa kanya na may lethal arrowheads. Swerte na lamang, ipinaliwanag ng anak na babae ng pinuno na niligtas siya ng ogre. Nagpasalamat ang pinuno sa kanilang pagligtas sa kanyang anak, ngunit ipinaliwanag ni Gabo na hindi niya ginawa ito sa kabutihan ng loob. Nais niya ang gantimpala at iniisip kung paano niya pinapakita ang kahalagahan ng kanyang uri sa kanya. Kaya, magkakaroon ng pagkakataon si Gabo na maunawaan ang hatol ng pinuno. Ang gantimpala ni Gabo ay isang bagay na tinatawag na fail not. Ito ay isang pamilyang kayamanan at mahiwagang bagay. Nagulat ang anak na babae na siya ay magbibigay nito, ngunit ipinaliwanag ng pinuno na ito ay isang maliit na halaga na bayaran para sa kanyang kaligtasan. Natuwa si Gabo dito, kaya bilang kapalit, inaalok niyang magbigay ng impormasyon sa mga elf tungkol sa mga kilos ng hukbong tao. Ngayon, maganda ang samahan ng dalawang grupo, at ibinigay ng mga elf sa mga goblin ang maraming kasangkapan na mithril.
Nagtataka ang pinuno kung may alam sila tungkol sa isang grupo ng kanilang mga mahuhusay na mandirigma na nawawala, ngunit pinangangalandakan lamang ni Gabo na wala siyang impormasyon tungkol dito. Pati na rin, binigyan si Gabo ng pinuno ng magandang alak bilang regalo, kaya't sumumpa si Gabo na tutulong sa kanila kung kailanman sila nangangailangan. Gabo ay hindi makapaniwala kung gaano kasarap ang kanilang alak sa gabing iyon. Sa araw na 64, nagulat si Gabo nang malaman na ang Josmi ay umangat sa isang variant ng damper. Bukod dito, may 8 pang bagong hobgoblins. Ang GOI ngayon ay mayroon ding mga bagong kakayahan. Ang Gout of Ice ay nagbigay sa kanya ng kakayahang lumikha at magmanipula ng malalaking dami ng yelo. Ang kanyang kakayahan sa Evil Eyes ay maaaring mag-charm ng mga kaaway upang labanan ang isa't isa. Mukhang nakikilala ni Gabor ang kanyang itsura, ngunit hindi siya sigurado kung bakit. Nag-evolve rin si Gabi at ngayon ay isang kalahating Earth Lord. Ang mga Earth Lords ay may kakayahang magmanipula ng lupa. Maaari niyang gawing mas malakas ang kanyang katawan at maaari siyang gumamit ng mahika ng kidlat upang makahanap ng mga gemma. Tungkol sa mga hubs, sila ay nag-evolve sa isang kalahating Bloody Lord. Ang mga ito ay may kakayahang kontrolin ang dugo at gawin itong mga sandata. Bukod dito, ang lahat ng mga nabanggit na nag-evolve na mga goblin ay may tattoo para sa hindi malamang kadahilanan, at sila ay nasa iba't ibang lugar. Sinasabi nila na ang mga tattoo ay nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan, kaya't umaasa si Gabo na mas makakakuha pa siya ng kaalaman tungkol dito. Dahil sa lahat ng kanilang mga ebolusyon, nagpasya si Gabo na bigyan sila ng mga bagong pangalan. Pagkatapos, nagkaroon tayo ng isang sulyap sa isang chart na nag-uuri sa mga lahi ayon sa kapangyarihan. Ang mga ogres ay nasa ika-5 pwesto sa likod ng Dampiers at ng mga lords. Alam ni Ogo na titingin sa kanila ang mga elves para sa tulong kapag nagsimula ang kanilang laban-laban sa mga tao. Natuklasan niya na kailangan nila ng maraming kagamitan kaya't ipinamahagi niya ang mga komunikasyon na singsing sa mga bagong kasama, ang mga batang babae ng elves na kanilang hinuli. Tinanggihan nila na isuot ang mga ito dahil sa napakasamang pangitain para sa mga elves na ayusin ang kanilang mga tainga, gayunpaman, inubos ni Ogo ang oras upang baguhin ang kanilang isipan. Pagkatapos ay pinaisa ni Ogo ang mga bagong kasama na sumali sa kanila sa panahon ng pagsasanay. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pagsasama ng mga lower undead. Nagtawag siya ng mga bala ng mga kalansay upang makapagsagawa ng ilang praktikal na pagsasanay. Ginawa ni Ogo ang ilang mga pagbabago at tinawag sila na may mga pananggalang. Ang mas maraming pananggalang na mayroon ng isang kalansay, mas mataas ang kalidad na ito ay karaniwan. Nagkaproblema ang mga elves at natalo sa karamihan ng kanilang mga laban, ngunit masaya pa rin si Ogo dahil ang grupo ay nagtatayo ng tiwala. Sa araw na 65, natutunan ni Ogo na kung gagamitin niya ng kaunti ang kanyang mana, kaya niyang lumikha ng regular na mga kalansay, mga zombie, at iba pang mga undead. Nagtaka siya kung ano ang lasa nila, ngunit natuklasan niya na hindi niya sila kayang kainin. Ang mga ito ay magagamit para sa pagsasanay at para sa pagkuha ng karanasan. Sila ay linisin sa loob ng mga segundo sa panahon ng araw, kaya ang hindi paggamit sa kanila sa araw ay isang abala. Mayroon ng mahigit sa 100 miyembro ang grupo ni Ogo. Ang mga kobolds ay nasa isang medyo mababang posisyon, kaya kailangan nilang magtrabaho ng mas mahirap kaysa sa iba. Pagkatapos ng laban, nag-aalala si Ogo na baka kumakain si Gofu ng masyadong maraming bulok na karne, ngunit itinuturing niya itong pinakamahusay. Sa araw na 66, isinara ni Ogo at Earthy ang labasan ng kuwebo kung saan nanggagaling ang mga kalansay. Pinagutos din niya sa mga kobolds na manggaso na may layuning makakuha ng mas maraming wolf familiars. Mas mabilis ang paggawa ng mga kobolds kaysa sa inaasahan niya kaya't nakakolekta sila ng 20 na mga lobo sa kanilang pag-uwi. Sa kanilang pag-uwi, nakasalubong nila ang isang makapangyarihang baboy damo at sinira ito ni Earthy. Sa huli, ibinunyag ng babae sa pugong na pinabuti niya ang palakol na sinira ni Ogo habang lumalaban sa Red Bear. Binago niya ang buong bagay na may halo ng Spirit Stone, bakal, at mithril. Natuwa si Ogo at ipinakita ng babae sa pugon na siya ay nakapagpalit sa isang elemental smith. Sa araw na 67, ibinunyag ni Ogre Kichi na mayroon siyang pagtingin kay Earthy. Nakakagulat na alam na ito ni Yuro, kaya ipinaliwanag ni Orichi na kailangan niya ng tulong dahil hindi niya alam ang gagawin. Binuo ni Ogo ang isang plano para sa kanya. Gusto niya na gawin ni Ogre Kichi ang isang bagay na gabi, at umaasa siya na marinig ang magandang balita sa umaga. Noong gabing iyon, ipinakilala ni Ogre Kichi kay Earthy ang kanyang nararamdaman, at tila tinanggap ito niya ng maayos.
Kinabukasan, pakiramdam ni Ogre Kichi na talagang magaan ang kanyang pakiramdam at mas malakas kaysa kailanman. Sa isang laban-laban kay Ogo, nagawa ni Ogre Ki na magtamo ng mas maraming atake kaysa karaniwan, ngunit masaya si Ogo na nagtagumpay ang mga bagay para sa kanyang kaibigan. Natuklasan na kinausap ni Earthy si Dami tungkol dito noong araw bago, kaya't nagtakda sina Ogo at Dami ng pangyayari para sa kanila. Napakalakas at puno ng enerhiya ni Ogre Kichi na napilitan si Ogo na palitan ang kanyang sarili sa itim na kalansay sa kanilang sparring match. Pagkatapos ng pagsasanay, ang pangkaraniwang grupo ni Yu ay nagpunta sa Pangangaso. Natagpuan nila ang maraming mga insektong halimaw na hindi pa niya nakikita dati, kaya't nagkaroon si Yuro ng higit pang mga kakayahan. Ang pinakakawili-wiling sa kanila ay tinatawag na exoskeleton. Ginamit ito ni Ogo at nagulat siya nang malaman na nagiging tulad siya ng mga superhero na nagbabago ang anyo. Ang bagong exoskeleton na ito ay lubhang matibay. May kakayahang pagkumpunihin ang sarili at mag-disperse ng mga epekto. Medyo masyadong maaaksyon para sa kagustuhan ni Yu, ngunit tingin ni Dami na ito ay maganda. Sinubukan ni Ogaro na magbalik sa kanyang dating mga damit, ngunit nauwi lamang siya sa kanyang suot na saplot ng kanyang kaarawan. Natuklasan na ang kanyang mga normal na damit ay ginamit upang likhain ang exoskeleton. Sayang, dahil talagang nagustuhan niya ang kanyang kasuotan dahil ito ay gawa mula sa balat ng pulang oso. Pagkatapos ay natuklasan ni Ogo na mas kahanga-hanga pa ang kakayahang ito ng exoskeleton dahil ito ay nagbibigay sa kanya ng kakayahan na magrehistro ng 5 anyo. Isa sa mga anyong ito ang ginamit niya ang pulang oso kaya maaari siyang magrehistro para sa iba. Isinaisip ni Ogo ito ng mabuti at napagpasyahan na gusto niya ng mga anyo para sa mga laban sa hangin at sa dagat kaya simula, nagrehistro siya ng isang anyo mula sa mga insekto kaya maaari siyang magtanim ng mga pakpak at lumipad. Medyo mahirap kontrolin ngunit kailangan niya ng kaunting pagsasanay. Malakas ang ulan noong araw na 69 kaya nais ng batang kulot na makipagbakbakan si Ogo sa kanya. Siya ay gumagawa ng patuloy na progreso kaya't kumuha na siya ng higit pang pagsasanay kamakailan. Pagkatapos, pinaisip ni Ogo kung paano dati siya parang isang tuta ngunit ngayon ay tila mas tulad siya ng isang nakabatang Doberman. Tungkol naman sa babae na tagapugan, siya ay madalas nang nakikipagtagpo sa mga elves upang mag-isip-isip ng mga ideya para sa mga bagong armas. Siya ay nagtatrabaho sa pagbuo ng isang repetitive crossbow ngunit ang mga bagay ay naging maganda kaya naman hiniling na ni Ogo sa kanya na magpatuloy sa paggawa. Pagkatapos ay binigyan ni Ogo siya ng higit pang mga materyales at ng pag-asa na makagawa siya ng bagong armas para sa kanya. Ang mga kapatid na chef ay nakatanggap din ng bagong titulo na tinatawag na head chef. Pinatikim ni Ogo sa kanila na subukan at baguhin ang mga ulam mula sa kanyang nakaraang buhay tulad ng patatas na chips. Pagkatapos nito, nagkaroon si Yu ng tulong sa alchemist tungkol sa paggawa ng mga mahikal na bagay. Siya ay nagpapakilala ng isang bagay na nilikha niya mula sa mga buto ng itim na kalansay. Ito ay isang buto ng pako na may kakayahang magyelo sa sinumang tatamaan nito sa lugar. Hinuli ng ibang mga babae si Ogo na yumayakap sa alchemist ngunit hindi niya ipinaliliwanag kung ano ang nangyari pagkatapos nito. Noong araw ng 70, dumating ang ilang mga elf sa ngalan ng punong elf. Dumadaan ang mga elves na ito sa kanilang mga dati nilang kasamahan sa kanilang pagpasok, ngunit ang mga hikaw ni Og ay may epekto ng pagkukubli na nagpapakita sa kanila bilang mga madilim na mga elf. Ibinalita ng batang elf na ang mga tao ay nagsisimula ng kumilos. Hindi kakayanin ng mga elves na harapin ang mga ito ng mag-isa kaya't kailangan nila ang tulong ni Yu. Hindi mahalaga ang presyo para sa kanila dahil gusto ng punong elf na lubos na mapuksa ang kalaban. Gayunpaman, ituturing na hindi umiiral ang kanilang kasunduan kung outrest si Yuro. Tinanggap ni Yuro ang trabaho ngunit ipinaliwanag na gagawin nila ito sa kanyang mga pamantayan. Inutusan ni Ogo ang batang elf na bigyan ng punong elf ng pulse eris para sila ay magkomunikasyon. Ang impormasyon ay isang mahalagang sandata at si Ogo ay mayroon ng kanyang mga blood minis na sumasakop sa gubat. Nagtipon si Ogo ng lahat at ipinahayag na panahon na upang gamitin ang lahat ng kanilang mga pinaghirapan. Simula sa araw na ito, sila ay magiging isang kumpanya ng mga mandaragit. Sila ay ngayon ay isang profesional na puwersa ng mga mandaragit at nagustuhan ng lahat ang ideya. Nagpasya si Ogo na tawagin silang Perebellum Mercenary Company. Sinabihan niya ang lahat na maghanda para sa labanan dahil panahon na para sa kanilang unang trabaho at simula na silang lahat ay umawit ng Perebellum. Sa araw ng 71 ng Oguro, ang Perebellum Company ay gumagawa ng kanilang unang trabaho.
May kabuuang 36 na miyembro sila, at kasama ang mga sorcery ng Spellsay, ang kanilang mga familiars ay maaaring sumali sa kanila para sa kabuuang bilang na 73. Sila ay umalis ng maaga sa umaga batay sa impormasyon na nakalap ng isa sa mga alipin ni Oguro. May barikada na pumapalibot sa base ng armadong tao, ngunit ginamit ni Oguro ang isang katangian sa kanyang pilak na braso upang sirain ito. Kapag ang barikada ay napatumba, ginamit ni Earthy ang kanyang kakayahan sa pagkontrol ng lupa upang isara ang anumang mga daanan ng pagtakas para sa mga tao. Pagkatapos, ang mga spell ni Damian ang umunlad sa isang nakakalahating pag-atake ng mahika. Sumusumpa si Oguro ng isang hukbo ng mga kalansay at sinundan ito ng ilang mga sibat para sa magandang sukat. Gayunpaman, nagulat siyang matuklasan na hindi sapat ang lahat ng ito upang paksay ng mga tao. May isang babaeng knight na humahawak sa kanilang depensa, kaya ipinakilala ni Oguro ang kanyang sarili sa isang sigaw. Maaring malaman ng mga tao na ang itim na ogre ay namamahala sa mga patay, kaya ipinahayag ng babaeng knight na sila ay mag-atake sa kanya ng sabay-sabay. Sinimulan ng tao na mage ang atake, at natuwa si Oguro nang ihayag ng babaeng knight na binibigyan niya ng dagdag na bilis ang kanyang sarili. Binabati niya ang kanyang kakayahan na suriin ang sitwasyon at pinupuri ang pamamaraan habang tinatakpan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang diskarte na balatan ng puso niya ay isang magandang ideya. Gayunpaman, hindi sapat ito dahil tinalikuran lamang siya ni Oguro. Pagkatapos, ipinahayag ni Oguro na gusto niya ang kanyang nakikita, kaya mabubuhay silang lahat bilang kanyang mga bilanggo. Tumanggi ang babaeng knight na makinig, at nais lang niyang tapusin ang kanyang buhay. Pinupuri siya ni Oguro, ngunit sinabi niya na kung nais niya siyang maging kanyang bilanggo, kailangan niyang ipakita ang kanyang lakas. Kung siya ay matalo, maaari niyang gawin ang anuman ang kanyang gusto. Sinabi ni Oguro sa kanyang grupo na alisin ang lahat maliban sa babaeng knight, ang sorcerer, ang priestess, at ang nag-aalab na espada babae. Kailangan silang makuha ng buhay, ngunit ang iba ay maaaring alisin at kainin. Ipinaliwanag ni Oguro pagkatapos sa amin na ang sumunod ay isang panig na pagpatay. Ang mga kaakit-akit na mata ni Dami ay nagdulot ng kaguluhan sa ilang mga sundalong tao para makipaglaban sa isa't isa sa kanya, at si Orochi ay higit na malakas kaysa sa iba. Ginamit ni Bloodsaddle ang kanyang kakayahan upang gawing armas ang dugo, at sinundan ito ni Earthy sa kanyang kakayahan. Sa huli, nagtagumpay silang talunin ang kalaban ng walang isang pagkawala. Gayunpaman, nagtagumpay ang babaeng knight na makarating sa Oguro kahit isang beses lamang. Ang kanyang atake ay halos walang pinsala sa kanya, ngunit ang pagdating sa kanya ay sapat ng kahanga-hanga. Biglang nag-ensayo ang human mage ng isang atake at nanalangin para sa babaeng knight na lumayo. Maaaring malaman ng Spellsay na ang atake ng mage ay isang spell na may 5 antas, at natatakot siya na baka hindi kayanin ni Oguro ang ito. Ang mas masama pa, ang babaeng knight ay nag-aalay ng kanyang sarili upang tiyakin na tamaan ni Oguro ng mahika ang atake. Humihingi ng paumanhin ang human mage, at hindi na niya kayang pigilan pa ito, kaya pinalaya niya ito. Gayunpaman, ipinahayag ni Oguro na siya ay nanalo dahil hindi niya balak payagan ang babaeng knight na mamatay. Binantayan ng babaeng knight na nauutusan ang pagpapakita ni Oguro ng isang mahikal na shield. Hindi rin makapaniwala si Spellsay na ito ay dahil kinakailangan niya na pagsamahin ang mahiwagang tadhana sa 3 antas, isang vacuum shield mula sa kanyang pilak na braso, at ilang iba pang kakayahan. Kailangan niyang magamit ng gusto si Oguro, ngunit nagtagumpay siya sa pagpigil sa atake ng dragon spell. Ganap na tagumpay ito para sa grupo ni Oguro, at ipinahayag niya na ang pagkuha ng maraming makapangyarihang mandirigma bilang mga bilanggo ay isang malaking bagay. Nagkaroon si Oguro ng isang piging at nakakuha ng isang nakaluloko na dami ng mga kakayahan. Pagkatapos, ipinagdiriwang ng mga elfo ang tagumpay. Pumunta si Oguro upang makita ang mga bagong bilanggo, ngunit hindi sila masyadong maganda ang kalagayan. Sa araw ng 72, ipinaliwanag ni Oguro na sa kanyang mga hikaw na nasa lugar, hindi na maaaring magsinungaling o itago ng mga tao ang mga bagay kaya nakakuha sila ng maraming impormasyon. Humiling ng impormasyon ang matandang elfo at nag-alok na magbayad ng alak, kaya't syempre, tinanggap ni Oguro. Gamit ang bagay na ipinadala sa kanya ni Oguro, nagawa ni Ogre na ipasa ang impormasyon na natanggap niya mula sa mga bilanggo. Kasama dito ang mga nakatagong ruta na ginagamit ng mga tao upang sila ay saktan. Susunod, ang mga tao ay nagpaplano na gamitin ang kanilang napakaraming bilang upang supilan ang mga elfo mula sa iba't ibang direksyon. Gamit ang kaalaman na ito, umikot ang grupo ni Oguro sa mga ruta, naglagay ng mga patibong, at naghintay sa isang kanal.
Pinamumunuan ng mga lubusang nagbubungkus na mga kabalyero ang mga tropang tao, at may mga humigit kumulang na 500 sa kanila. Bukod dito, mayroon ding 100 mga mandirigma. Ipinaliwanag ni Oguro na magiging isang mahabang, mahirap na labanan kung ang mga elfo ay makikipaglaban sa kanila ng direkta. Gayunman, para kay Oguro at sa kanyang grupo, ito ay halos pag-ensayo lamang. Sinimulan ni Oguro ang atake, kaya't isinara ng kanyang kumpanya ang mga daanan ng pagtakas at ginamit ang mga bato upang mabawasan ang kanilang bilang. Bumaba sila mula sa 500 na mga kabalyero patungo sa 300 sa isang saglit. Ang mga hukay at mga pana ay bumaba ng bilang na ito hanggang may nalalabi na lamang na mas mababa sa 100 na mga kabalyero. Pagkatapos, na-impress si Oguro nang sabihin ng pinuno ng mga kabalyero sa kanyang tropa na itayo ang isang pader gamit ang anumang makikita nila. Ito ay nagdulot ng isang patas na labanan, kaya't nagpadala si Oguro ng overkill upang labanan ang kanilang pinuno. Ang mga tao, syempre, ay lumaban, ngunit nagpadala si Oguro ng sapat na mga mandirigma upang tiyakin na ang bawat kabalyero ay maalis. Ang tanging tanong ni Oguro ay kung makakaya ni Orochi na pigilin ang kanyang sarili. Sinimulan ni Orochi ang pagwasak sa kanilang pinuno, at maaari nitong maunawaan na ang lahat tungkol kay Orochi ay baliw. Binibigyan ng kredito ni Oguro ang kanilang pinuno sa paglaban ng mabuti, ngunit sa huli, nanalo si Orochi, tulad ng dati. Nagkaroon si Oguro ng isang piging at nakakuha ng maraming mga kakayahan. Tinitingnan ni Orochi ang kanilang pinuno at naalala niya si Oguro, ngunit hindi ito nakikita ni Oguro. Bigla na lamang, lumabas si Dami at ipinahayag na gusto niyang magkaroon ng anak kay Oguro. Sa araw ng 74, ang mga bilanggong kabalyero ay iniisip na mas nakakahiya na mahuli ng buhay kaysa mamatay. Sinabihan sila ng kanilang pinuno na magpakalma dahil may pagkain at lugar silang matutulugan, kaya hindi ito ganun kamasama. Pinuna ng mga kabalyero na siya ay mula sa isang karaniwang lahi kaya hindi niya mauunawaan, at ang buong bagay na ito ng pagiging bilanggo ay isang kahihiyan sa mga dugong nobyo tulad nila. Sa huli, sinabi ng kanilang pinuno sa kanila kung bakit ang mga tao ay nagsasagawa ng atake sa mga elfo. Lumalabas na ang dahilan ng kabuoang gulo na ito ay nagmumula sa isang prinsesa na nagkasakit ng isang bihirang sakit na maaaring mauwi sa kamatayan sa 99% ng mga kaso. Siya ay ipinangako sa isang hari ng ibang kaharian, kaya't ipinasya niya na isang lunas ang dapat mahanap. Natuklasan ng mga tao ang sekreto ng mga elfo na gamot na ginawa sa pamamagitan ng pagpapala ng demigod ng mga kagubatan. Ang simula ng digmaang ito ay lahat ng tungkol sa kasakiman ng tao. Sa huli, nagulat si Earthy nang mangyari ang isang bagay sa panahon ng sesyon ng pagmimina. Lahat ay nagtataka kung sila ay sinalakay, ngunit ang totoo ay lumikha lang ang tubig ng isang mainit na bukal. Excited na sinabi ni Oguro sa lahat na ito ay nagpapataas ng kanilang kakayahan sa pagpapagaling at naglilinis ng anumang mga kondisyon maliban dito, ito rin ay maganda sa balat. Sinimulan ng lahat na tamasahin ang lahat ng mga benepisyo ng kanilang bagong paligan, at nagpasalamat si Oguro kay Earthy sa paghukay nito. Sa araw ng 75, may ilang alalahanin si Oguro kaya naisip niya ang isang bagong paraan ng pagsasanay gamit ang mga bilanggong tao. Ang ideya ay magkaroon ng iba na magtrabaho sa kanilang mga kasanayan sa pamumuno sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng isang simuladong labanan na may tunay na mandirigma. Nagbibigay sila ng mga utos sa kanilang mga sapat na kasuotang mga mandirigma, at nananalo sila kung sila ay makakatalo sa lider ng kalaban na grupo. Si Oguro mismo ay nakatayo sa gilid at nagpapasya bilang hukom. Mga halimbawa ay si Spellsay na nagbibigay ng mga utos sa mga tropang depensibo at si Dami na nagbibigay ng mga utos sa mga mamamana. Dami at Spellsay ay tila malakas sa pamumuno, ngunit si Orochi at Bled ay hindi nakakakuha ng anumang tagumpay. Hindi maintindihan ng mga taong nanonood kung ano ang nangyayari dahil hindi maintindihan kung paano nag-e-ensayo ang mga goblin ng military maneuvers. Inihayag ng commander na pagod na siyang paluan ang mga buto paligid-ligid dahil umaasa siyang makipaglaban kay Ogo ng harap-harapan. Namangha si Oguro sa tapang niya. Gusto pa rin itong hamunin siya kahit na lahat ng kanyang mga kasama ay palaging talo. Kaya, nagkaroon ng pagpapahalaga si Oguro sa lalaki. Tinatawag niya itong Steel Knight. Nagulat ang lalaki nang sakupin siya ni Oguro ng mana. Ipinaliwanag ni Oguro na guguluhin niya ito kung hindi niya pantayin ang laban ng kaunti. Pinalabas ni Oguro ang ilan sa kanyang kapangyarihan, at nang excite ang kabalyero dito na nagpapaklaro na handa siyang makipaglaban. Nakipaglaban si Oguro sa kanya, ngunit hindi talaga nagkaroon ng pagkakataon na manalo ang lalaki dahil sinira siya ni Oguro. Binigyan siya ni Oguro ng lunas, at idineklara ni Orochi na nais niyang makipaglaban din sa Steel Knight.
Habang pinanonood ni Oguro ang kanilang paglaban, maaring masabi niya na na-inspire din si Orochi ng espiritu ng Steel Knight. Sa huli, ipinaliwanag ng lalaki na galing siya sa isang lupain kung saan maraming demi-humans, kaya't mas madali para sa kanya na makipag-usap sa kanila. Napansin ng Steel Knight ang malawak na hanay ng mga lahi na pinisan ni Yu, at maaring sabihin niya na maayos na inorganisa niya sila. Nagsimula pa siyang mag-isip kung ang Ogre ay ipinadala sa pamamagitan ng Panginoong Espiritu. Pagkatapos, tumigil na ang lalaki sa pagiging isang kabalyero at idineklara na nais niyang makipaglaban para kay Oguro. Tinanggap ni Oguro ito, na kung saan hindi na siya bilanggo, at nagpasya siyang gamitin ang kanyang talento. Ginawang apprentice ni Oguro ang Redhead at pinag-utos sa kanya na turuan ang mga natatanging kasanayan sa pakikipaglaban ng mga tao. Sa huli, pumayag ang matandang elfo na tanggapin ang mga sugatang tao. Gusto sana malaman ni Oguro ang tungkol sa lihim na gamot na hinahanap ng mga tao, at ibinunyag ng matandang elfo na ito ay tunay na ang gamot na ibinigay niya kay Oguro noon. Ang gamot ay tila isang malaking bagay, at maaari nitong gamutin ang halos anumang sakit. Hindi makapaniwala si Oguro na ibinigay sa kanya ng matandang elfo ang isang bagay na napakahalaga, ngunit ipinaliwanag ng matanda na ang kanilang mga batas ay nagbabawal lamang sa kanila na ibahagi ito sa mga tao, hindi sa Ogre na nagligtas sa kanyang anak na babae. Kinuha ni Oguro ang gamot para sa unang pagkakataon, at nagbigay ito sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Ito rin ay nagresulta sa kanya na makatanggap ng maraming kakaibang kakayahan na nauugnay sa pagpapagaling. Binigyan ni Oguro ng isang patak ng kanyang dugo ang isa sa mga sugatan at nagulat ang lalaki dahil nalunas na hindi lamang ang kanyang mga sugat, pati na rin ang sakit sa kanyang likod ay nawala. Nang gilala si Oguro dahil ngayon lang niya naisip na ang lahat ng bagay na ito tungkol sa pagkakaroon ng kakayahan ay nagsisimula ng maging lubos na kakaiba. Pinagaling niya ng lubusan ang lalaking ito sa isang patak ng dugo, kaya't nagtataka siya kung ano ang mangyayari kung mas marami pa. Ang ganitong uri ng kakayahan ay nasa isang buong ibang antas, kaya't nagtataka si Oguro kung siya ba ay lumakas na ng seryosong pagkamalupit. Sa araw na 81, naghahanda ang grupo ni Oguro para sa kanilang ikatlong labanan laban sa hukbong tao. Matagumpay na napatamaan ni Miyuro ang isang tao gamit ang sibat mula sa 300 metro at pagkatapos ay ginamit ang kakayahan nito na lumikha ng walang katapusang bilang ng sibat. Tapos na ang labanan sa loob lamang ng 20 minuto matapos tumama ang sibat. Ginamit ni Oguro ang kanyang slime upang alisin ang lahat ng mga bangkay. Hindi ito magandang tanawin, ngunit lahat ay sumasang-ayon na may sira sa ulo si Blood dahil parang nasisiyahan siya dito. Kinabukasan, nagbubulungan ang mga elf sa isa't isa habang may dalang mga tao si Oguro upang makita ang elder. Tiniyak ni Oguro sa mga tao na mas mabait ang elder kaysa sa ibang mga elf, na napatunayang totoo nang sila'y pinagsilbihan ng inumin at pagkain. Natutuwa ang elder na naitulak ni Oguro ang hukbong tao sa bingit, ngunit ayaw niyang hamaba pa ang labanan. Sa kadahilan ng iyon, nais niyang ipadala ang kanyang pinakamahuhusay na tropa sa susunod na labanan upang tulungan na tuluyang matapos ang digmaan. Binabayaran ni elder si Oguro, kaya pumayag si Oguro. Pabalik sa nayon, sinabi ng babaeng kabalyero na buong-buo ang kanyang katapatan kay Oguro, kaya nais niyang humingi ng pahintulot upang tuparin ang kanyang tungkulin bilang kabalyero ng kaharian. Tinanong niya kung maaari bang ipadala ni Oguro ang lihim na gamot ng mga elf sa kaharian upang pagalingin ang prinsesa. Iniisip ni Oguro na magiging kapaki-pakinabang ang pagkakautang ng kaharian sa kanya, ngunit may problema. 5 Diyos ang sinasamba sa mundong ito. Sila'y napakamakapangyarihan, kaya sila ang ugat ng maraming relihiyosong labanan. May basbas si Oguro mula sa Diyos ng kamatayan at pinagmulan, kaya kung ang isang tulad niya ang magbibigay ng gamot, maaaring magdulot ito ng mas maraming problema. Gayunpaman, tila nakaisip siya ng isang ideya at sinabi sa kabalyero na isa sa alang-alang niya ito. Araw ng ika-83 ay ang araw ng huling labanan. Mayroong 2,000 sundalong tao, at kasama ang mga elf na sumali sa kanila, ang grupo ni Oguro ay may bilang na 650. Hindi magiging katulad ng iba ang labanang ito, dahil matatalo sila kung basta na lang silang susugod. Ito rin ay dahil natutunan ng isa sa mga blood minions ni Yu ang isang bagay noong araw bago. Nagtalaga ang mga tao ng isang orden ng 8 bayani na tinatawag nilang Rugal Orden. Itinuturing silang pinakamakapangyarihang puwersa ng labanan, dahil lahat sila ay may basbas ng mga Diyos. Hindi lamang sila malakas sa kanilang sarili, kundi nagpapalakas din sila ng mga kasamahan nila sa labanan. Ibig sabihin, mas marami silang kakampi, mas nagiging mapanganib sila. Hindi man lang nabahala si Oguro nang malaman niya ito at nag-isip lang kung ano ang lasa nila.
Oras na para sa labanan, kaya tinawag ni Oguro ang kanyang mga kalansay. Nagtataka si Dami kung magandang ideya iyon dahil sisikat na ang araw, ngunit ipinaliwanag ni Oguro na gumawa siya ng ilang pagbabago sa mga kalansay. Inutusan niya ang grupo ni Ori na bantayan ang paligid dahil dadalhin niya ang kanyang mga kalansay diretso sa gitna. Inumpisahan ni Oguro ang labanan, at nagulat ang mga tao sa dami ng mga kalansay. Alam ng mga tao na kailangan lang nilang hintayin ang pagsikat ng araw, at nangyari nga ito. Natuwa sila dahil akala nila ay mapapaurong na nila ang mga kalansay, ngunit nagulat sila nang hindi naglaho ang mga kalansay. Lumalabas na binalutan ni Oguro ang mga kalansay ng slime upang makipaglaban sila kahit sa araw. Magaling ang ginawa ng mga kalansay, ngunit ipinadala sila ni Yuro upang tulungan ang iba dahil napagpasyahan niyang tapusin ang mga natitirang sundalo. Habang pinapalakas niya ang isang kamanghamanghang atake, iniisip ni Ogo kung paano magwawakas ang buong hukbo kapag inalis niya ang mga tropa sa gitna. Lumapit ang isa sa mga matapang, ngunit naiinis siya na kailangang makibahagi sa isang napaka-boring na digmaan. Iniisip niya na kailangan lang mas magpursige ng mga tropa, ngunit sinabi nila na hindi sila kasing lakas niya. Nakita ng matapang, si Ares, si Oguro na nagpapalakas, kaya napagtanto niyang maaaring maging kawili-wili ang labanan. Nagulat ang mga tropa habang pinapanood nila si Oguro na nangongolekta ng maraming tubig at dugo, at ginamit niya ang kanyang atake upang wasakin ang lahat. Nagutom si Oguro dahil sa labanan, kaya nagsimula siyang kumain, ngunit siya ay pinigilan ng isang batang casual na nais silang maglabanan susunod. Sinabihan si Oguro tungkol sa taong ito, kaya alam niya na ang pangalan niya ay Filippo, ang matapang na bone bug. Hindi gusto ni Filippo na tawagin siya ng kanyang titulo ng isang taong hindi niya nirerespeto, kaya siya ay labis na nagalit. May kakaibang mga mata ang batang ito, kaya naintindihan ni Oguro na ibig sabihin ay pinagpala siya ng Diyos ng demonic insects. Naiinis ang bata kay Oguro dahil siya ang dahilan kung bakit nasira ang kanyang bakasyon. Maliwanag na nakikita ni Oguro na ang bata ay umaarte na parang spoiled, ngunit sa totoo, ang presyon na nagmumula sa kanyang katawan ay nagpapakita na ang bata ay marunong lumaban. Alam ni Filippo na may basbas si Oguro, kaya nais niyang malaman kung ano iyon, ngunit hindi nagsasalita si Oguro. Bigla, inihayag ni Filippo na may mga insekto siya na gumagamit ng halo ng kanyang basbas at necromancy. Inihagis niya ito sa lahat ng dako at ipinaliwanag na kaya niyang gawing gumalaw ang mga bangkay. Hindi sila mga zombie dahil kaya nilang gumalaw sa araw, kaya tinukoy ni Oguro na ang mga insekto ay parang parasitic biological weapon. Pagkatapos ay ipinahayag ni Filippo na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga matapang at mga bayani, ang mga bayani ay mas malakas ng isa-isa, at ang mga mandirigma na pinapalakas nila ay mas malakas din. Gayunpaman, ang mga bayani ay kayang palakasin hanggang 10 tao lamang. Ang mga matapang, sa kabilang banda, ay kayang palakasin ang daan-daan. Bigla, nagulat si Oguro nang baguhin ni Filippo ang mga bangkay sa mga halimaw. Inutusan ni Filippo ang mga ito na umatake, ngunit mabilis na sinimulang punitin ni Oguro ang mga ito. Humanga si Filippo, na sinasabing kayang basagin ni Oguro ang mga ito na parang walang kahirap-hirap, kaya nagpasya siyang direktang kontrolin ang mga halimaw. Naging mas mahirap ang laban, kaya ngayon ay humanga si Filippo sa bilis ng pagpapagaling ni Oguro. Naghandang gumamit si Filippo ng isang bagay na hindi kayang pagalingin ni Oguro, kaya tinawag niya ang isang higanteng alupihan. Dinurog nito si Oguro, kaya ipinaliwanag ng bata na ito ang kanyang paboritong alaga. Kilala rin ito bilang isang natural na sakuna. Ito ay lubhang mapanganib dahil ang lason nito ay maaaring magdulot ng kamatayan o pagkalumpo ng organo kahit sa pinakamaliit na exposure. Ngunit namangha ang bata, habang nagawang mabuhay ni Oguro ng ganito katagal. Naging concerned ang grupo ni Oguro dahil malinaw na nagsisimula ng yumapekto ang lason. Walang makakatulong dahil napalibutan sila ng mga kaaway. Pinuri ni Filippo ang kanyang alaga habang dinadala nito ang walang buhay na katawan ni Oguro sa kanya, at pinapantay ito upang tapusin ang iba nitong trabaho. Sigurado si Filippo na tapos na ang laban ngayon, kaya iniisip niyang i-dissect ang katawan ni Oguro upang malaman kung anong mga basbas ang mayroon siya. Hinahanap niya ang isang tao na tutulong sa paglipat ng katawan ni Oguro, ngunit nagulat siya nang mawala si Oguro. Pagkatapos, bahagyang naiwasan ni Filippo ang isang atake mula kay Oguro at nagtataka kung paano niya nagawang mabuhay. Hindi ipinaliwanag ni Oguro, kaya inakala ng bata na gumamit lamang siya ng peking bangkay. Malayo na ang alaga ni Filippo, kaya napagpasyahan niyang gamitin ang kanyang unang lihim na sandata. Gusto ni Filippo na magpakilala muna sila ng formal, ngunit ayaw pa ni Og na malaman nila kung sino siya.
Nagpakilala lamang si Filippo at ipinaliwanag na siya ay ranggo ikapito sa buong bansa. Pinutol ni Ogre ang kanyang maliit na pagpapakilala gamit ang isang atake, ngunit nag-mutate ang bata at itinulak siya pabalik. Naiinis na si Filippo ngayon dahil napilitang gamitin ni Oguro ang kanyang pangalawang lihim na sandata bago niya matapos gamitin ang una. Ganap na nag-transform ang bata, ngunit ito ay lalong nagpapasarap kay Oguro. Iniisip niya na ang anumang masarap na pagkain ay nangangailangan ng pagsisikap. Nagsimula ng maglaban ang dalawa, ngunit nagulat si Filippo na nagawang iwasan ni Oguro ang kanyang mga atake habang lumalaban pabalik. Ito ay kahanga-hanga para sa kanya dahil hindi pa dumaan si Oguro sa isang epic awakening. Walang ideya si Oguro kung ano yun, at tumanggi si Filippo na sabihin ito dahil hindi nakikipagtulungan si Oguro. Ayos lang kay Oguro yun dahil alam niyang mapipilit niyang magsalita ang bata. Ipinaliwanag ni Oguro na mayroon din siyang sariling bug transformation, ngunit hindi siya pinaniniwalaan ni Filippo. Ginamit ni Ogo ang kanyang exoskeleton ability para mag-transform, kaya namangha si Filippo na laging may naiipon si Oguro. Nakipaglaban si Oguro kay Filippo sa kalangitan at pinabagsak ang bata sa lupa. Natapos na ng grupo ni Oro ang paglilinis sa isang lugar, ngunit may masamang kutob si Di tungkol sa malapit na lugar. Ipinaliwanag ni Filippo na marami siyang nagawang kasiyahan, ngunit oras na upang huminto. Hindi siya papayagan ni Ogre na makaalis, ngunit sinabi ng bata na hindi ito ang kanyang desisyon. Tumakbo siya at idineklara na siya ay isang napakabilis na maninakbo. Hinabol siya ni Oguro, ngunit kinailangan niyang huminto upang patumbahin ang bangkay na kayang gumalaw nang wala si Filippo. Nakalayo ang bata, ngunit nangakong kakainin siya ni Yu balang araw. Dumating si Dami, masaya na makitang okay si Yu, at ipinaliwanag niya na nagpadala siya ng isang replika na ginawa niya sa isang maliit na misyon habang nakikipaglaban kay Filippo. Nag-apply siya ng isang stealth ability dito, kaya lihim itong lumapit sa isang tao at sinabi sa kanila na huwag gumalaw kahit kaunti. Ang taong kinausap nito ay ang susunod na hari ng bansa at kasalukuyang commander ng Royal Armed Forces nito. Sinabi ng replika sa kanya na wala silang hangarin na ipagpatuloy ang digmaan. Nagtaka ang commander kung sino siya, ngunit sinabi lamang ng replika na tingnan ang kanyang armor. Nagulat ang commander nang ipinaliwanag ng replika na ang nasa vial ay isang lihim na gamot mula sa mga duwende na magpapagaling sa prinsesa. Malamig na itinuturo ng replika na ngayon ay maaaring itigil na ng kanilang mga tropa ang pagsasakripisyo ng kanilang buhay ng walang kabuluhan. Bumalik kay Ogo, inamin niyang madali niyang mapapatay ang susunod na hari, ngunit alam niyang ito ay magdudulot sa kaharian na ipadala ang kanilang buong puwersa upang lipulin ang mga duwende. Napagpasyahan niyang huwag gawin iyon upang maiwasan ang isang ganap na digmaan, pagkatapos ay ipinagawa ni Ogre kay Earthy na magtayo ng isang defensive wall upang mailigtas nila ang mga sugatan. Malapit, natakot ang ilang mga tao nang makita nila si Oguro, ngunit sinabi niya sa kanila na umalis na. Tapos na ang laban at wala nang kailangang mamatay. Iniisip niya pagkatapos na may mas mahahalagang bagay na kailangang asikasuhin. Kinagabihan, nalaman natin na 30 miyembro ng Parabellum ang namatay sa labanan. Isang napakalungkot na sandali habang kailangan silang ilibing ng maayos. Sa mundong ito, may panganib na ang mga patay ay bumalik bilang mga zombie o multo, kaya kinakailangan silang i-cremate. Naging emosyonal ang iba habang nag-aalay sila ng mga panalangin sa matatapang na mandirigma na lumaban hanggang sa huli. Iba't ibang paraan ang reaksyon ng lahat, ngunit hindi nakaramdam ng partikular na kalungkutan si Ogre. Gayunpaman, naramdaman niya ang pangangailangang kumapit sa buhay ng mas mahigpit dahil hindi na kaya ng mga ito. Sa araw na 84, natutunan namin na ang kamakailang labanan ay nagbigay sa lahat ng maraming mataas na kalidad na karanasan, na humantong sa maraming bagong ebolusyon sa grupo ni Oguro. Si Hobie ay gumagawa ng maraming pagpapagaling at nag-evolve sa isang Half-Saint Lord. Ngayon ay magagamit na niya ang natatanging abilidad ng Half-Saint Lord na tinatawag na Shell-Filled. Sapat na matibay ito upang mapanatili ang 20 na pag-atake mula kay Oguro. Si Havo ay naging isang ghoul dahil sa pagmamahal niya sa sira-sirang pagkain. Siya ay kumakain lamang ng mga zombie, at ikaw ay kung ano ang iyong kinakain. Siya ay may kasamang excitement na nagsasalita tungkol sa mga lalaki, at natatakot si Oguro sa kung ano ang maaaring iniisip niya. Nabigla si Oguro sa mga hindi mukha na mga mata, kaya't hiniling niya na panatilihing sarado ito. Hindi siya magaling sa diretsahang labanan, at ngayon ay naging isang Dotomeki, isang lahi na mahusay sa suporta sa labanan sa pamamagitan ng paggamit ng user magic. May ilang mga kapaki-pakinabang na kakayahan siya, at sigurado si Oguro na siya ay magiging mas magaling kaysa sa kanya sa pagkuha ng impormasyon.
Ang mga bagay ay umaandar ng maayos kaya't kahit ang ilan sa kanilang mahihinang homogoblins ay nakarangkang up upang maging mga ogre. Ipinapangako ng grupo na ito na magiging mas malakas sila bilang pagkilala sa mga nagbuwis ng kanilang buhay sa labanan. Nagugulat si Oguro dahil ang mga goblins ay may kasupleduhan sa kalikasan, ngunit ang mga ito ay nagdadalamati sa kanilang nawalang mga kasamahan at ginagamit ito bilang motibasyon. Ang pinuno ng mga kobolds ay nag-level up din upang maging isang warrior kobold. Sinasabi ng taong ito na binigyan siya ng isang nakakatakot na anyo tulad ni Oguro, ngunit sa tingin ni Oguro ay tila mas kamukha niya ang isang mafia boss na bagong natuklasang cosplayer. Natanggap din niya ang isang tunay na pangalan at ngayon ay tinatawag na siyang Suji. Ipinaliwanag ni Old Man gabi na ang tunay na mga pangalan ay espesyal na mga pangalan na iginagawad sa mga individual ng tiyak na antas. Kung matutunan ng isang kaaway ang tunay na pangalan ng isang tao, maaari silang maghagis ng ilang mga spell tulad ng mga sumpa sa taong iyon. Ang pagsabi sa iba ng kanilang tunay na pangalan ay hindi magandang ideya, at ito ay parang pagpapakamatay. Nagpasya ang pinuno ng kobold na ibahagi ang kanyang tunay na pangalan kay Oguro bilang tanda ng kanyang walang hanggang katapatan, kaya't nagpasya si Oguro na tawagin na lang siya bilang makita mula ngayon. Iniisip ni Oguro kung ano ang dapat niyang gawin sa kanilang mga bilanggo at sa huli ay nagpasya na palayain sila. Ang sinumang walang ibang mapupuntahan ay pinapayagang sumali sa grupo ni Oguro sa isang pansamantalang batayan. May ilang mga bilanggo na lubos na na-offend dito dahil sa pakiramdam nila na mas mataas sila kaysa sa iba, ngunit ang pagiging isang pansamantalang miyembro ay nangangahulugang sila ay mas mababa kaysa sa isang goblin. Nagkakaroon ng away dahil na-insulto ang mga goblin sa pahayag. Kinikilala ni Oguro na mas malakas kaysa sa mga goblin ang tatlong bilanggo, ngunit mas pinagkakatiwalaan niya ang mga goblin na nag-train doon mula pa noong sila ay ipinanganak kaysa sa mga bago lang dumating. Sinasabi ni Oguro sa tatlo na pwede silang umalis na lamang, ngunit mas gusto nilang patunayan ang kanilang sarili. Gusto nilang labanan ang pinuno ng grupo ng mga sundalong bayaran, at kung mananalo sila, gusto nilang magkaroon ng kontrol dito. Akala ng lalaki na si Dami ang kanilang pinuno, at sa tingin nila ay katawa-tawa na isang ogre tulad ni Yuro ang tunay na pinuno nila. Kailangang paawatan ni Oguro si Dami, at pumapayag siyang bigyan ng pansin ang mga ito. Gusto ni Oguro na makipaglaban sa dalawa sa kanila ng sabay, kaya tinawag siyang mayabang. Ikinabilib ng lahat habang ipinapakita nila ang kanilang mga armas, at dumating ang hindi kontroladong GOI upang manood ng laban. Ipinaliwanag niya na gumagamit sila ng mga orb na armas at maaaring magamit din ito ng iba pang mga miyembro. Ang mga orb na armas ay nagbibigay ng malaking tulong sa lakas ng mga gumagamit nito at nagre-repair kapag nasira. Agad na nilinis ni Oguro ang mga atakante at sinugod ang iba pang mga naghamon. Bigla ay nagulat ang lahat nang itulak si Oguro. Ipinaalam ng taong ito na may hitsura ng AP na siya na ang bagong pinuno, ngunit sinugod siya ni Oguro. Ipinaliwanag ni Oguro na maganda ang ginawa ng lalaki sa pagsorpresa sa kanya, kaya't hinayaan niyang landas ang atake niya. Naiwan na lamang ang half-damper na lalaki, ngunit hindi siya makita kahit saan. Sa wakas, natagpuan ni Oguro ang lalaki na humihiling kay Goy na maging kanyang asawa. Sinugod siya ni Oguro ng walang tigil, at iniisip niya kung paano siya mas pinagsisihan sa pambabala kay Dami na nasa harap niya na humantong sa mas masamang pagpapalo sa kanya. May iba pang mga mukhang malalakas na lahi sa mga pansamantalang miyembro, ngunit nagpapasalamat sila na pinakawalan sila mula sa alipin. Binigyan ni Oguro ng dugo ang lalaking damper upang pagalingin ito, ngunit ito ay nagpangako ng kanyang katapatan, at naging awkward ang mga bagay. Sa dulo ng lahat ng ito, nagkaroon ng grupo ni Oguro ng 50 pang mga pansamantalang miyembro. Nakipagpalitan ng mga santukan ang mga pansamantalang miyembro laban sa ilang mga undead ni Oguro, at natutunan namin na ipinagkatiwala ni Oguro kay Ojeki ang pagtuturo sa kanila. Hindi lang iyon ang nangyayari dahil nakahanap si Oguro ng ilang mga bagong panday na makakasama. Kinikilala ng mga maliit na tao ang babae na panday, ngunit nakikita nila ang potensyal sa kanya. Hindi masyadong gusto ng babae na panday ang mga ito, ngunit ang dwarfen smithing ay nasa tuktok sa mundong ito. Maaari nilang gawing mithril equipment, kaya't hinihiling ni Oguro sa babae na panday na subukan ito at gawin itong mag-work. Kamakailan lang natutunan ni Oguro ang isang kakayahan na tinatawag na synthesis. Nagpasya siyang mag-eksperimento gamit ang isang orb, at epektibo ito. Pagkatapos, ginamit niya ang kaguluhan ng mga patay upang lumikha ng isang halimaw, ngunit hindi ito sumunod sa kanyang mga utos at nagwala. Kaya, kinailangan niyang sirain ito. Ginamit niya ang synthesis upang likhain ang mga bagong kakayahan.
Pinagsama niya ang kakulangan sa sikat ng araw at pinsala mula sa liwanag upang likhain ang kakulangan sa pinsala mula sa sikat ng araw, ngunit pinagsisihan niya ito. Sa araw na 85, nagsimula silang mag-renovate ng kanilang base. Pinagtuunan nila ng pansin ang mga mainit na bukal upang magamit ito bilang serbisyo sa kanilang mga kasamang Elven. Sa araw na 86, ginamit ni Ogre ang mga pansamantalang miyembro upang subukan ang mga synthesized na kakayahan. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng mas kaunting isyu sakaling may aksidenteng pagkamatay, ngunit iniisip ni Oguro na baka nag-overdose siya. Sa araw na 87, ibinigay ng Dwarfsmith ang kanilang pinakamahusay na gawa kay Oguro. Ito ay isang espesyal na Warhammer, ngunit hindi maunawaan ni Oguro ang kanilang paliwanag kung ano ang gumagawa nito na espesyal. Marami nang nagbago mula nang ipanganak si Oguro, kaya't kailangan na niyang pigilin ang kanyang presensya kapag naglalakad sa gubat. Kung hindi, ang mga nilalang ay tumatakas sa kanya. Nakipagkita si Oguro muli sa mga dry upang kumuha ng isang bagay, ngunit sinabihan siya ng ibang mga multo na magbabayad siya ng malaki kapag napatunayan na siya'y nagkasala. Sa araw na 88, inanunsyo ni Oguro na magtatanim sila ng ilang mga pananim. Ang kinuha niya mula sa tatay ay isang koleksyon ng mga mahiwagang buto para sa mga prutas at gulay. Sila ay lumalaki ng mas mabilis kaysa sa natural na uri, at mas masarap at mas nutritious. Sa araw na 89, bumalik ang ilang mga pansamantalang rekruwito sa kanilang tahanan. Ang mga bilanggong may dugong maharlika ay bumalik din sa kanilang tahanan, ngunit binrainwash muna ni Dami ang mga ito. Ibig sabihin nito ay mayroon na silang mga especially iya upang magtipon ng impormasyon sa loob ng kaharian at imperyo. Ang hukbong tao ng mga tao ay nagsimulang umatras, kaya't pinasalamatan ni Elf Elder si Oguro sa kanyang tulong. Naghanda siya ng isang piging upang ipagdiwang ito, ngunit nag-aalinlangan si Oguro kung talagang maganda bang ideya para sa kanya na imbitahang makibahagi. Kinikilala ng Elder na ang kanilang mga patakaran ay nangangailangan sa kanila na iwasan ang sinuman sa labas ng kanilang nyugan. Ang mga kaibigan ni Oguro at ang kanyang mga tao ay sila. Ipinaliwanag ng Elder na ang kanyang nakababatang kapatid ay lumabag sa kanilang code upang lumisan sa gubat ng matagal na panahon sa paghahanap ng koneksyon sa labas na mundo. Nais lamang ng Elder na siguruhin ang kanilang gubat ay magiging isang ligtas na lugar para sa kanya na bumalik, at nagawa lamang niya ito salamat kay Oguro. Naging emosyonal ang lahat ng mga elves, at nagpapatuloy ang pagdiriwang. Pagbalik sa kanilang base, hinukay ni Earthy ang natitirang Spirit Stones bilang isang tanda ng pasasalamat kay Velvet at sa Carbuncle. Nagpasya si Oguro na kainin ang huling batch ng Spirit Stones. Siyempre, sa paggawa nito, ibinigay sa kanya ng maraming kakayahan. Pagkatapos, nagtrabaho si Oguro sa ilang mabigat na gawaing panglikido. Pinagsama niya ang mga buto ng mga itim na kalansay at idinagdag ang ilang material bilang anti-sunlight measure. Ito ay nagbigay sa kanya ng kakayahan na tawaging skeleton centipede. Nagpaplano si Oguro na gamitin ito bilang isang sasakyan. Gusto niyang dalhin ang mga babaeng tao sa isang bayan ng tao. Natakot ang mga babae na maaaring palayasin sila, ngunit ipinaalala lamang ni Oguro sa kanila na pangako niya na ibalik sila sa kanilang tahanan noong una silang magkita. Kahit na pumili silang manatili, nais ni Oguro na bumalik muna sila bago gumawa ng desisyon. Sa araw na 71, natapos ang konstruksyon ng pinabuti nilang mainit na bukal. Nakikita ng kabalyero na abala ang babaeng may pulang buhok habang nagte-training, at ibinunyag niya na nag-aalala siya na kailangan niyang bumalik sa bayan ng tao. Gusto ng kabalyero na manatiling hindi nakikialam, ngunit pinatitiyak niya sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabi na wala pang naiinip si Oguro na pakawalan siya. Sa araw na 72, nagtipon ang mga babae ng ilang gamit na ibebenta sa bayan. Sa sandaling ito, napagtanto ni Oguro na ang pagkakaroon ng mga babae na ito upang ipahiram sa kanila ang kaalaman na kanyang kulang ay isang tunay na biyaya. Sa araw na 73, isang piging ay idinaos upang tulungan ang lahat na makilala ang isa't isa. Ang trio mula noon ay ilang mga nakaiinis na lasing, na nagsasabing gagawin nila ang anumang nais nila. Kapag pumunta si Oguro sa bayan, ngunit ipinaalam sa kanila kay Oguro ang isang bagay. Pareho ang pagkasuklam ng kaharian at imperyo sa mga tao ni Dami, kaya kailangan nila ng isang taong mula sa isang marangal na pamilya upang tulungan silang makapasok. Nag-aalok ng tulong ang nakaiinis na lalaking may pulang damit, ngunit tinanggihan ito ni Oguro. Sa araw ng 74, pinaghiwalay ni Oguro ang lahat sa 4 na grupo. Ang kanilang layunin ay magtipon ng impormasyon sa labas na mundo, harapin ang anumang gulo sa kanilang pagitan, at subukan na mag-level up. Gayunpaman, ang pinakamahalaga,
nais ni Ogre na tiyakin nila na walang isa sa kanila ang mamatay. Sa araw ng 75, naghahanda ang lahat na umalis. Ipinaabot ng bawat isa ang kanilang kakaibang personalidad, at sinabihan ni Oguro si Ojeki na huwag tumakas mag-isa. Dala ang mga ito, umalis na ang lahat ng grupo. Iniisip ni Oguro kung gaano siya karami ang natutunan sa pamumuhay sa gubat, ngunit alam niya na kailangan niyang magpatuloy. Ito ay dahil marami pa ring malalakas na biktima sa labas ng mundo na naghihintay lamang para kainin niya sila. Salamat sa panunood ng aking buod.